Tatay, sabi ni Junjun, pabigat ka lang daw sa amin. Iyon ang salitang bumasag sa aking pagkatao. Mas masakit pa iyon kaysa sa anumang hiwangang kutsilyo ng doktor sa aking dibdib. Isang linggo pa lamang matapos ang aking operasyon sa puso, iniwan akong sarili kong anak sa isang shelter para sa mga walang tirahan sa gitnang lungsod. Habang nakaupo ako sa malamig at madilim na sulok, isang marangyang sasakyan ang biglang huminto sa aking tapat. Isang abogado ang lumapit. Hinawakan ng mahigpit ang aking kamay at sinabing ako ang nawawalang tagapagmana ng isang napakalaking kayamanan na nakahalaga ng bilyong-bilyong piso. Noong mabalitaan ng aking anak na ako ay napakayaman na, bumalik siya sa akin na parang isang maamong tupa. Ngunit narito ang matindi. Ibinigay ko sa kanya ang eksaktong halaga na tingin niya ay katumbas ng aking buhay noong ako ay may sakit at mahirap pa. Ibinigay ko sa kanya ang halaga ng 50,000 piso lamang. Bago ko ipagpatuloy ang pagbabahaging madamdaming kwentong ito, maaari mo bang isulat sa comment section kung saang lungsod o probinsya ka nanonood ngayon? Gusto kong makita kung hanggang saan nakarating ang aking boses. Gichu, bagaman ang kwentong ito ay nilikha para maging kawili-wili at madaling maunawaan, ang mensahe at aral na dala nito ang pinakamahalaga at may tunay na halaga para sa ating lahat. Ang sikat ng araw na pumapasok sa bintana ng Makati Medical Center ay tila nanunukso. Iyon na ang araw ng aking paglabas sa ospital. Sa edad kong 63, nakahiga ako sa puting kama habang iniisip ang bawat tahi sa aking dibdib. Katatapos lang ng aking bypass surgery. Sabi nga doktor, naging matagumpay ang lahat. Pero ang pakiramdam ko ay para akong isang basong kristal na konting malinggalaw lang ay mababasag na. Bawat hininga ko ay may kasamang kirot. Ang tanging nagbibigay sa aking ng lakas ay ang pag-aakalang uuwi na ako sa aking pamilya. Dumating ang aking anak na si Grace ng eksaktong alas 9 ng umaga. Narinig ko pa lang ang tunog ng kanyang sapatos sa labas na aking silid. Alam ko nang siya na iyon. Napakaganda ng aking anak. Mayos ang kanyang buhok, suot ang isang mamahaling blazer at dala ang isang bag na marahil. Ay mas mahal pa sa kinita ko sa loop ng 3 buwan bilang construction foreman. Pero may kakaiba sa kanyang mata, may lamig doon na hindi ko may paliwanag. Sumakay kami sa kanyang sasakyan patungo sa Ayala Alabang. Habang bumabaybay kami sa kalsada, nakatingin lang ako sa labas ng bintana. Ang Ayala Alabang ay lugar nga mayayaman. Malalaking bahay, malalawak na hardin, at napakatahimik na paligid. Malayo ito sa maliit na bahay na ibinenta ko sa Bulacan para lang mabayaran ang aking operasyon sa puso. Pagdating namin sa kanilang mansyon, ang lamig ng aircon ay tumagos sa aking buto, pero mas matindi ang lamig na naramdaman ko mula sa aking manugang na si Junjun. Nakaupo siya sa kanilang malaking sala habang may tinitingnan sa kanyang laptop. Ni hindi siya tumayo para batiin ako. Tumango lang siya ng parang isang boss na bumabati sa isang empleyado. Dinala ako ni Grace sa sala at pinaupo sa kanilang mamahaling sofa. Pero bago ko pa man may baba ang aking gamit, nagsalita na siya. Ang boses niya na dati ay puno ng tamis, ngayon ay naging matigas. Sabi niya, kailangan naming mag-usap. Sinabi niya na ang pagaling ko ay aabutin nga 6 hanggang 8 linggo. Kailangan ko raw ng mag-aalaga, ngang magpapainom ngang gamot, at ngang magdadala sa akin sa mga check-up. Nakmadali akong sumagot. Sabi ko, hindi ako magiging abala. Sabi ko, kaya ko ang sarili ko. Gusto ko lang ngang matutuluyan habang nagpapalakas ako. Doon na sumingit si Junjun. Tumayo siya at tumingin sa akin ng diretso. Sinabi niya na iyon daw ang problema. Hindi ko raw kayang alagaan ang sarili ko at lalong hindi nila ako kayang alagaan. Ang bawat salita niya ay parang suntok sa aking dibdib. Mas masakit pa ito kaysa sa operasyon ko. Tumingin ako kay Grace, umaasang ipagtatanggol niya ako. Pero yumuko lang siya. Sinabi ni Grace na pareho silang busy sa trabaho. Sinabi niya na masyadong malaking responsibilidad ang pag-aalaga ng isang katulad ko. Pinaalala ko sa kanya na ibinenta ko ang aking bahay para sa operasyong ito. Wala na akong ibang matutuluyan. Pero ang sagot ni Grace ay parang yelo.
Sabi niya, desisyon ko raw iyon. Sabi niya, hindi naman daw nila ako pinilit na magbayad ng sarili kong bill. Ang totoo, hindi ko lang matanggap ang alo nilang tulong nun dahil alam kong isusumbat ito ni Junjun sa akin sa bawat pagkakataon. Pagkatapos, binitiwan ni Junjun ang salitang hinding-hindi ko makakalimutan. Pabigat, pabigat, pabigat. Iyon ang tawag niya sa akin. Sinabi niya na hindi nila pwedeng isakripisyo ang kanilang buhay para lang alagaan ang buhay ko. Hindi kumibo si Grace. Hindi niya ako ipinagtanggol. Hindi niya sinabing mali ang kanyang asawa. Tumayo ako ng dahan-dahan kahit masakit ang aking dibdib. Kinuha ko ang isang puting plastic bag ng ospital. Doon lang nakasya ang lahat ng gamit ko. Ang lumang pitaka na may litrato ng kanyang ina, ang aking salamin na may lamat, at ilang pirasong damit. Lumakat ako palabas ng kanilang mansyon. Habang naglalakad ako sa kalsada ngang ayala-alabang sa ilalim ng init ng araw, pakiramdam ko ay lalo akong lumiit. Sa edad na 63, nalaman ko na ang dugo ay hindi garantiya ng pagmamahal. Ang sarili kong anak ay mas pinili ang komportableng buhay kaysa sa kaligtasan ng kanyang ama. Naglakad ako palayo, bit-bit ang aking plastic bag, patungo sa isang lugar na hindi ko alam kung saan, habang ang salitang pabigat ay paulit-ulit na umaalingongaw sa aking isipan. Lumubok na ang araw sa lungsod ng Maynila. Ang langit na dati ay kulay kahel. Ngayon ay nabalot na ang dilim na hinaluan ng mga ilaw mula sa mga naglalakihang gusali at nakakagulong trapiko. Habang nakaupo ako sa isang sulok ng pampublikong sasakyan, mahigpit kong hawak ang aking puting plastic bag. Dun sa loop ng manipis na plastik na iyon, naroon ang lahat ng natitira sa aking buhay. Ang aking lumang pitaka, ang aking salamin na may salamat, at ang aking mga gamot para sa puso. Bawat galaw ng sasakyan ay tila isang madiing kurat sa aking dibdib, sariwa pa ang ngatahi mula sa aking operasyon. Ramdam ko ang tibok ng aking puso, hindi dahil sa pag-ibig kundi dahil sa hapdi. Isang linggo pa lang ang nakalilipas mula ng buksan nga doktor ang aking dibdib upang duktungan ang aking buhay. Ngunit ngayon, sa bawat pahinga ko, parang mas gusto ko na lang na tumigil na ito. Bakit pa ako binigyan ng bagong pagkakataon sa buhay kong itatapon lang din pala ako ng sarili kong dugo at laman? Nakarating ako sa harap ng isang lumang gusali sa gitna ng Maynila. Ang nakasulat sa labas ay Mercy Shelter. Isang silungan para sa mga taong wala nang mapuntahan. Ito na ang aking bagong tahanan. Mula sa isang malaking bahay sa Ayala Alabang, dinala akong tadhana dito. Pagpasok ko sa pinto, ang unang sumalubong sa akin ay ang matapang na amoy ng Clorox at gamot na pamatay hukay. Isang amoy na pilit na nagtatakip sa amoying kahirapan at pawis ng maraming tao. Pumila ako ng dahan-dahan. Nakita ko ang iba pang mga matatanda na katulad ko. Ang ilan ay nakayuko. Ang ilan ay nakatingin sa malayo na parang may hinihintay na hindi naman darating. Nang makarating ako sa harap ng lamesa, isang babae ang nagtanong ng aking pangalan. Lito Morrison. Iyon ang isinulat niya sa isang lumang notebook. Sinuri niya ang aking plastic bag. Wala siyang nakitang banta. Kaya tinuro niya ang isang pasilyo. Binigyan niya ako ng isang manipis na kumot at isang maliit na unan na kasing tigas ng semento. Ang aking higaan ay ang kamabilang 47. Nakapuesto ito sa gitna ng isang malaking silid kung saan may mgahanay ng kama na dikit-dikit. Sa aking kaliwa ay isang matanda na nangangalang Frank. Naririnig ko siyang bumubulong sa kanyang sarili. Kinakausap niya ang kanyang apo. Sinasabi niya na darating din ang kanyang apo para sunduin siya. Sabi niya, huwag kang mag-alala, paparating na sila. Pero alam ko ang katotohanan. Alam ko ang tingin ng mataong nawalan ng pag-asa. Walang darating para kay Frank. Katulad ko, nakalimutan na rin niya ang mundo. Sa aking kanan naman ay isang lalaking nangangalang Tommy. Mas bata siya sa akin ng kaunti, pero ang kanyang ubo ay malalim at basa. Sabi niya, galing iyon sa mga kemikal na nalanghap niya sa pabrika kung saan siya nagtrabaho ng 30 taon. Nang magsara ang pabrika, nawalan siyang lahat, wala siyang pamilya, wala siyang pera. Ang tanging kasama niya ay ang kanyang ubo
na tila gustong ilabas ang kanyang mabaga sa bawat pagkakataon. Dahan-dahan akong humiga sa kamabilang 47. Kinailangan kong mag-ingat dahil sa aking sugat sa dibdib. Ang bawat pagkilos ay isang pagsubok. Habang nakatingin ako sa kisame na puno ng mansang lumang ulan, pumasok sa isip ko ang mukha ni Grace, ang aking anak. Ang aking kaisa-isang anak na pinalaki ko nang maisa mula nang mamatay ang kanyang ina nung siya ay 7 taong gulang pa lamang. Naalala ko ang mga gabing nagtatrabaho ako ng double shift sa construction site. Naalala ko ang init ng araw at ang bigat ng mga semento na aking binuhat para lang may bigay sa kanya ang pinakamahal na paralan. Gusto kong siyang maging matagumpay. Gusto kong siyang maging masaya. Noong nagtapos siya ang kolehiyo, ang aking mga kamay ay puno ng kalyo at sugat, pero ang aking puso ay punong-puno ng dangal. Akala ko sapat na iyon. Akala ko ang lahat na sakripisyo ko ay magiging pundasyon na isang pamilyang hindi kailanman magkakawatak-watak. Pero mali pala ako, isang malaking pagkakamali. Doon sa dilim ng silungang iyon, naramdaman ko ang tunay na kahulugan ng pagiging walang silbi. Naramdaman ko ang pagiging invisible, para akong isang anino na hindi na napapansin ng mga tao sa labas. Kaninang umaga lang, tatay pa ako. Ngayon isa na lang akong numero, ang numero bay 47. Pabigat. Isang salita na paulit-ulit na umikot sa aking isipan. Iyon ang tawag sa akin ni Junjun, ang aking manugang. At ang mas masakit, hindi tumutol si Grace. Hinayaan niya lang na tawagin akong pabigat. Pabigat. Isang bagay na kailangang itapon para gumaan ang buhay. Isang bagay na walang halaga. Isang bagay na nakakasagabal sa kanilang mga plano sa buhay. Naisip ko ang bahay na aking ibinenta. Iyon ay isang maliit na bahay sa Bulacan. Simple lang, pero puno nga alaala. Doon lumaki si Grace, doon kami nangarap. Noong kailangan ko ang operasyon na nakakahalaga ng higit sa 1,000,000 piso, hindi ako nag-atubili. Ibinenta ko ang bahay. Sabi ko sa sarili ko, hindi bale mawala ang bahay, basta't makasama ko pa ang aking anak. Akala ko, sapat na ang isang maliit na kwarto sa kanilang mansyon sa Ayala, Alabang. Pero para sa kanila, ang bawat hininga ko ay isang gastos. Ang bawat hakbang ko ay isang abala. Habang lumalalim ang gabi, ang silungan ay napuno ng tuno ng pahirap. Ang ubo ni Tommy, ang bulong ni Frank. Ang hilik ng iba pang mga matatanda na marahil ay nananaginip ngang mga panahon na sila ay mahal pa. Doon ko natutunan ang isang mapait na leksyon. Ang dugo ay hindi laging nangangahulugan ng pamilya. At ang pamilya ay hindi laging nangangahulugan ng pag-ibig. May mga taong walang kaugnayan sa iyo sa dugo pero handa kang yakapin. May mga tao na nanggaling sa iyong sariling laman pero handa kang itapon sa gitna ng kalsada kapag hindi ka na nila mapakinabangan. Iyon ang katotohanang mas masakit pa kaysa sa bypass surgery. Mas mahapdi pa sa anumang sugat na kayang tahiin ng mga doktor. Ipinikit ko ang aking mata. Ramdam ko ang lamig ng hangin na nanggagaling sa bukas na bintana. Wala akong kumot na sapat na makapal para protektahan ang aking puso, pero kailangan kong mabuhay. Kailangan kong lumaban. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari bukas. Hindi ko alam kung may darating pa bang abogado o kung may milagro pang naghihintay. Ang alam ko lang, ngayong gabi, ako ay nag-iisa. Ako ay numero 47 at kailangan kong makaligtas sa gabing ito, hindi para kay Grace, kundi para sa aking sarili. Para sa dangal ngang isang amang ibinigay ang lahat, pero kinalimutan ngang mundo. Sumikat na ang araw sa labas ng Mercy Shelter. Ngunit sa loop ng mga pader na ito, ang oras ay tila hindi gumagalaw. Nakaupo ako sa isang lumang bangko sa maliit na kapilyangang silungan. Ito ang tanging lugar kung saan tahimik. Hindi ko naririnig ang ubo ni Tommy o ang bulong ni Frank. Ang amoy ng kandila at lumang kahoy ay nagbibigay sa akin ng kaunting kapayapaan. Pero ang aking puso ay pagod na pagod pa rin. Lumapit sa akin ang isang matandang babae. Siya ay si Sister Mary Catherine.
Siya ang namamahala sa silungang ito sa loob ngang maraming taon. Maliit lang siyang babae. Maputi na ang kanyang buhok, pero ang kanyang nga mata ay punong-puno ang talino at malasakit. Sinasabi nga tao rito na nakikita ni Sister Mary ang lupngang iyong kaluluwa sa isang tingin lang. Tumabi siya sa akin sa bangko. Hindi siya agad nagsalita. Hinayaan niya muna akong makaramdam na hindi ako nag-iisa. Pagkatapos, sa isang malambot na boses, nagtanong siya kung kumusta ang aking pakiramdam. Alam niya ang tungkol sa aking operasyon. Alam niya ang tungkol sa mga tahi sa aking dibdib. Sinabi ko sa kanya na maayos naman ang aking katawan. Pero sinabi ko rin na ang aking kalooban ay parang isang gusaling gumuho. Nagsimula akong magkwento. Hindi ko alam kung bakit, pero naging madali ang pagsasalita kay Sister Mary. Marahil dahil wala siyang hinuhusgahan. Ikinuwento ko sa kanya ang tungkol sa aking buhay sa konstruksyon. 41 taon. 41 taon akong nagtrabaho bilang foreman. Mula sa pagiging laborer nung ako ay 18 taong gulang pa lamang hanggang sa maging pinuno nga mga tauhan. Ang aking makamay ay saksi sa bawat gusaling itinayo ko sa Maynila. Puno itong makalyo, punong na paklat, punong na kasaysayan ng paghihirap. Ikinuwento ko sa kanya si Linda, ang aking asawa. Namatay siya noong ang aming anak na si Grace ay 7 taong gulang pa lamang. Inatake siya sa puso. Isang malaking kabalintunaan. Namatay siya sa sakit sa puso at ngayon ako rin ay may sakit sa puso. Mula noong mawala si Linda, ang mundo ko ay umikot na lamang kay Grace. Siya ang aking lahat. Siya ang aking dahilan kung bakit ako gumigising tuwing alas 5 ng madaling araw para pumasok sa trabaho. Sinabi ko kay Sister Mary na ginawa ko ang lahat para kay Grace. Ayokong makaranas siyang hirap. Ayokong makaramdam siyang kulang ang kanyang buhay dahil wala siyang ina. Nagtrabaho ako nga double shift. Minsan, hindi na ako natutulog. Pumasok ako sa trabaho kahit na masakit ang aking makasukasuan dahil sa rayuma. Lahat ng kinita ko, lahat ng bawat sentimo ay napunta sa kanya. Binilhan ko siya nga mga pinakamagandang sapatos. Pinag-aral ko siya sa mga pribadong eskwelahan. Pinakbayad ko siyang ma-lesson sa pagsasayaw dahil pangarap niyang maging balerina noong bata pa siya. Kahit na mahal, kahit na hindi ko nakaya, ginagawan kong paraan, gusto ko siyang bigyan ng seguridad. Isang seguridad na hindi ko kailanman naranasan noong ako ay bata pa. Ang aking mga magulang ay namatay ng maaga at lumaki ako sa aking tiyahin na pagod na rin sa buhay. Palagi kong nararamdaman noon na ako ay nakikisunot lang. Ako ay pabigat. Doon ako napatigil. Pabigat. Ang salitang iyon na naman. Sinabi ko kay Sister Mary na ang pinakamasakit na bahagi ay ang katotohanang binuo ko ang buhay ni Grace para hindi niya maramdaman ang naramdaman ko noon. Pero sa huli, siya pala ang magpaparamdam sa akin niyon. Siya ang magsasabi sa akin na ako ay isang pabigat. Nakinig ng mabuti si Sister Mary. Tumango siya ng dahan-dahan. Pagkatapos, sinabi niya ang nga salitang nagbago sa aking paningin. Sabi niya, Lito, marahil sa sobrang pagmamahal mo sa kanya, nakalimutan mong turuan siyang magmahal pabalik. Nagulat ako sa kanyang sinabi. Pinilit kong ipaliwanag na ginawa ko lang naman ang tungkulin ng isang ama, pero nagpatuloy siya. Sabi niya, ibinigay ko raw kay Grace ang lahat ng material na bagay. Ibinigay ko ang ginhawa, pero sa paggawa niyon, tinanggalan ko siyang ang pagkakataong matutong magsakripisyo para sa iba. Tinuruan ko raw siyang tumanggap ng tumanggap hanggang sa nakalimutan na niya kung paano magbigay. Naisip ko ang masinabi ni Sister Mary. Totoo nga, tuwing may problema si Grace, ako ang sumasalo. Tuwing may kailangan siya, ako ang gumagawa ng paraan. Kahit noong matanda na siya at may asawa na, ako pa rin ang takbuhan niya. Pero kailanman, hindi ko siya hiningan ng tulong. Kahit nung mamatay ang aking pangalawang asawa na si Susan, 3 taon na ang nakalilipas, sinarili ko ang aking lungkot. Hindi ko siya nirestuhan ng aking nga problema. Akala ko, iyon ang tamang paraan ngang pagmamahal. Ang protektahan siya sa lahat ngang hirap.
Ngunit ang resulta pala niyon ay isang anak na hindi marunong tumingin sa hirap ng iba. Isang anak na kita ang kanyang ama hindi bilang isang tao na may damdamin, kundi bilang isang tungkulin na kailangan niyang bitbitin, isang obligasyon na ayaw niyang gampanan. Tumingin ako sa aking makalyadong kamay. Ang makamay na ito ang nagtaguyod sa kanya. Ang makamay na ito ang nagbayad ng kanyang matrikula. Ang makamay na ito ang humawak sa kanya nung siya ay natatakot sa dilim. Ngayon, ang makamay na ito ay nanginginig na. Sila ay matanda na, sila ay pagod na. Sinabi ko kay Sister Mary na natatakot ako. Natatakot ako na baka wala na akong silbi sa mundong ito. Na baka tama nga si Junjun. Na baka ako nga ay isa na lang pabigat. Pero hinawakan ni Sister Mary ang aking kamay. Ang kanyang hawak ay mahigpit at puno ng init. Sabi niya, ang halaga ng isang tao ay hindi sinusukat sa kung ano ang kaya niyang gawin o ibigay. Ang halaga ng isang tao ay nasa kanyang pagkatao mismo. Sinabi niya sa akin na hindi patapos ang aking kwento, na ang pagiging narito sa shelter ay hindi isang katapusan, kundi isang bahagi lamang ng isang mas malaking plano. Hindi ko siya naintindihan noon. Paano magiging bahagi ng isang magandang plano ang matulok sa isang manipis na kamakasama ang mataong kinalimutan ng kanilang pamilya? Umalis si Sister Mary para asikasuhin ang ibang mga matatanda, pero naiwan ang kanyang mga salita sa aking isipan. Nakalimutan kong turuan siyang magmahal pabalik. Iyon ang aking pagkakamali. Pero sa gitnang sakit na iyon, may naramdaman akong konting gaan. Marahil, hindi ko kailangang sisihin ang aking sarili ng buong buo. Minahal ko lang ang aking anak sa paraang alam ko. Ang pagkakamaling iyon ay nanggaling sa isang pusong punong pagmamahal. Nanatili ako sa kapilya ng mas matagal pa. Pinagmasdan ko ang liwanag na tumatago sa mga bintana. Isang hiling lang ang mayroon ako sa mga sandaling iyon. Sana, bago ako mawala sa mundong ito, magkaroon ako ng pagkakataong ipakita kay Grace kung ano ang tunay na kahulugan ng pamilya. Hindi ang bahay na ayala-alabang, hindi ang mga mamahaling gamit, kundi ang pagtayo sa tabi niya isa't isa kapag ang mundo ay nagsisimula ng gumuho. Huminga ako ng malalim. Masakit pa rin ang aking dibdib. Pero sa unang pagkakataon mula nang lumabas ako ng ospital, pakiramdam ko ay may konting liwanag na naghihintay sa dulong ng pasilyo. Hindi ko pa alam kung ano iyon, pero handa na akong harapin ang susunod na araw, hindi bilang isang numero, kundi bilang si Lito Morrison. Isang ama na nagmahal ng sobra at isang tao na handa pang matuto mula sa kanyang pagkakamali. Ika-5 araw ko nasa Mercy Shelter. Para sa marami, ang 5 araw ay mabilis lang na lumilipas. Pero para sa isang katulad ko na galing sa operasyon at walang matuluyan, ang bawat oras ay tila isang taon. Ang bawat minuto ay punong-punong pag-iisip kung ano ang mangyayari sa akin bukas. Sa loob ng 5 araw na iyon, natutunan kong makisama sa amoy ng Clorox at sa tunog ng ubo ng aking mga kasama. Natutunan ko ring tanggapin na baka dito na ako tatanda at malalagutan ng hininga. Noong umagang iyon, nakaupo ako sa isang lumang bangko sa labas ng shelter. Pinapanot ko ang masasakyang dumadaan sa masikip na kalsadang Maynila. Ang usok ng mga jeepney at ingay ng mga tricycle ay bahagi na ng aking umaga. Ramdam ko pa rin ang bahagyang kirot sa aking dibdib. Ang tahimula sa aking bypass surgery ay tila nagpapaalala na buhay pa ako. Pero sa lup-lup ko, pakiramdam ko ay matagal na akong pumanaw. Pumanaw ang aking dangal noong araw na tawagin akong pabigat ng aking sariling manugang. Pabigat. Ang salitang iyon ay hindi pa rin mawala sa aking isipan. Para itong isang lason na dahan-dahang kumakalat sa aking sistema. Habang nakatulala ako sa kalsada, may isang bagay na kumuha ang aking atensyon. Isang itim na sasakyan, isang Toyota Alphard na napakakintab, ang dahan-dahang pumasok sa aming makitid na kalye. Ang sasakyang iyon ay parang isang hiyas sa gitna ng tumpok ng basura. Napakaganda nito, napakamahal tingnan. Huminto ang sasakyan sa tapat mismong gate ng shelter. Bumukas ang pinto sa likod. Isang lalaki ang lumabas. Siguro ay nasa 45 taon na siya, mayos ang kanyang suot,
isang kulay abo na suot na halatang mamahalin. Ang kanyang tindig ay puno ng kumpiyansa. Tumingin siya sa paligid ng may pagtataka na tila ba hindi siya sanay sa ganitong klaseng lugar. Pumasok siya sa loop at lumapit sa desk ni Sister Mary Catherine. Mula sa aking kinaupuan, nakikita ko silang nag-usap. May ipinakitang papel ang lalaki. Pagkatapos, ituro ni Sister Mary ang aking kinaroroonan. Ang puso ko ay biglang tumibo ng mabilis. Kinabahan ako. Sino ang taong ito? Wala naman akong utang, wala na rin akong ari-arian na pwedeng kunin sa akin. Naglakat ang lalaki patungo sa akin. Bawat hakbang ng kanyang sapatos sa semento ay tila isang tunog ng orasan na bumibilang sa aking kapalaran. Huminto siya sa harap ko, ngumiti siya ng bahagya. Isang enehiti na profesional pero may halong respeto. Tinawag niya ako sa aking panggalan. Mr. Lito Morrison. Ang boses niya ay malalim at kalmado. Sinabi niya na ang panggalan niya ay Ati, James Ramos, isa siyang abogado. Pagkatapos ay binitiwan niya ang salitang nakpahinto sa takbo ng aking mundo. Sinabi niya na matagal na niya akong hinahanap. Maraming taon na raw siyang naghahanap sa akin. Natawa ako ng bahagya, bagaman masakit ito sa aking dibdib. Sabi ko sa kanya, baka nakakamali siya ng taong kinakausap. Sinabi ko na ako ay isang dating construction. Foreman lang na ngayon ay nakatira sa isang shelter. Sinabi ko na wala akong pamilya at wala akong kahit anong halaga sa mundong ito. Ako ay isang pabigat lamang. Pero hindi siya natinag. Binuksan niya ang kanyang bitbit na leather folder. Kumuha siya ng isang lumang litrato. Ipinakita niya ito sa akin. Doon, nakita ko ang isang sanggol na karga ng isang napakagandang babae. Ang babaeng iyon ay may mga matang katulad ng sa akin. May mga matang puno ng pangarap pero may bahit ng lungkot. Sinabi ni Ati, Ramos na ang sanggol sa litrato ay ako, at ang babaeng may hawak sa akin ay ang aking tunay na ina. Sinabi niya na may isang taong napakahalaga na naghihintay sa akin. Isang tao na hindi kayang pirmahan ang kanyang huling habilin nang hindi ako nakikita. Isang namamatay na bilyonaryo. Hindi ko maintindihan ang aking nararamdaman. Ang lahat nga ito ay parang isang panaginip. Sinabi ko sa kanya na ang alam ko ay namatay ang aking nga magulang sa isang aksidente noong bata pa ako. Sinabi ko na pinalaki ako na aking tiyahin na si Margaret. Pero ipinaliwanag ni Ati, Ramos na ang lahat na iyon ay bahagi ng isang malaking pagtatago. Ang aking tiyahin na nakpalaki sa akin ay hindi ko pala tunay na kadugo. Siya ay binayaran lamang upang itago ang aking pagkatao. Ang totoo ay nakmula ako sa pamilyang Whitmore. Isang pamilya na may-ari ang napakaraming kumpanya at lupain sa Pilipinas at sa ibang bansa. Ngunit dahil sa isang matinding gulo sa pamilya nun, kinailangan akong ilayo. 63 taon akong namuhay bilang isang ordinaryong tao. 63 taon akong nagtrabaho ng husto nang hindi nalalaman ang aking tunay na pinakmulan. Tumingin ako kay Sister Mary Catherine, nakatayo siya sa malayo at nakangiti sa akin. Tila ba alam na niya na darating ang araw na ito? Pagkatapos ay tumingin ako sa aking makasama sa shelter. Kay Frank nakausap pa rin ang kanyang sarili. Kay Tommy na ubo pa rin ng ubo. Pakiramdam ko ay isang malaking pader ang biglang nahiwalay sa amin. Kanina lang, isa ako sa kanila. Ngayon, ako ay isang misteryo. Inalo ni Ati. Ramos ang kanyang kamay. Sinabi niya na kailangan na nating umalis. Sinabi niya na ang taong naghahanap sa akin ay nasa Makati Medical Center. Ang parehong ospital kung saan ako nakmula 5 araw na ang nakalilipas. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ako babalik doon bilang isang pasyenteng hindi makabayad ng bill. Babalik ako doon bilang isang taong hinahanap ng buong mundo. Tumayo ako ng dahan-dahan. Kinuha ko ang aking puting plastic bag. Doon lang nakalagay ang aking lumang pitaka at salamin. Ito na ang lahat ng ari-arian ko. Tumingin ako sa paligid ng shelter sa huling pagkakataon. Ang amoy Clorox, ang malalamig na kama, ang kawalan ng pag-asa, lahat ng iyon ay iwan ko na. Sumakay ako sa loop ng Toyota Alphard. Ang upuan ay gawa sa malambot na balat. Napakaganda ng amoy sa loop, malamig ang aircon.
Nang sumara ang pinto, ang ingay ngang Maynila ay biglang nawala. Nabalot kami nga tahimikan. Isang katahimikan na punong-puno nga katanungan. Habang bumabaybay kami patungo sa Makati, nakatingin ako sa labas ng bintana. Nakita ko ang magusaling dati ay tinitingnan ko lang mula sa ibaba habang ako ay nagtatrabaho sa konstruksyon. Ngayon, pakiramdam ko ay tinitingnan ko ang mundo sa isang bagong paraan. Sino ang bilyonaryong naghihintay sa akin? Bakit ako kinailangang itago sa loop ng mahabang panahon? At ano ang mangyayari kapag nalaman ni Grace at ni Junjun na ang taong tinawa nilang pabigat ay ang tagapagmanangang isang napakalaking kayamanan? Hindi ko pa alam ang masagot, pero ang alam ko lang, ang aking puso, bagaman may matahi pa, ay nagsisimulang tumibok ng may bagong layunin. Hindi na ako numero 47. Ako, si Lito Morrison, at ang aking kwento ay nagsisimula pa lamang. Ang mensahero mula sa nakaraan ay dumating na at wala nang makakapigil sa katotohanang malapit ng mabuksan. Tahimik ang lupngang sasakyan habang binabaybay namin ang kalsada patungo sa Makati. Ang ingay ngang Maynila sa labas ay tila isang malabong alaala na lamang dahil sa ganda ngang pagkakagawangang Toyota Alphard na ito. Nakaupo ako sa malambot na upuan, pero ang aking isipan ay mas magulo pa sa trapik sa labas. Tumingin ako sa aking makamay na nakapatong sa aking tuhod. Ang makamay na ito ay marumi pa mula sa alikabok ng shelter, pero ngayon ay napapaligiran ng luho na hindi ko kailanman inakalang mararanasan ko. Sa aking tabi, si Ati. Ramos ay seryosong nakatingin sa kanyang folder. Pagkatapos ngang ilang minuto ngang katahimikan, huminga siya ng malalim at tumingin sa akin. Sinabi niya na alam niyang marami akong katanungan. Sinabi niya na bago kami makarating sa aming destinasyon, kailangan kong malaman ang simulang lahat. Iniabot niya sa akin ang isang lumang sobre na kulay kape na. Ang papel ay manipis na at halatang luma na dahil sa amoy nito. Isang amoyng lumang panahon at itinagong katotohanan. Dahan-dahan kong binuksan ang sobre. Sa loob, may isang itim at puting litrato. Ang magilid nito ay medyo kupas na, pero ang imahe sa gitna ay napakalinaw pa rin. Iyon ay isang litrato mula sa taong 1960. Sa litratong iyon, may isang babae na nakaupo sa isang silya sa gitna ng isang hardin. Ang kanyang suot ay simple pero halatang dekalidad. Ang kanyang mukha ay napakaganda. May mga mata siyang tila nangungusap, puno ngang pagmamahal pero may bahid ng matinding kalungkutan. At sa kanyang nabisik, may karga siyang isang sanggol na natutulok ng mahimbing. Habang pinagmamasdan ko ang litrato, naramdaman ko ang isang kakaibang kilabot sa aking buong katawan. Ang sanggol sa litrato ay may isang maliit na balat sa kanyang kanang balikat. Isang balat na mayroon din ako hanggang ngayon. Nanginig ang aking mga daliri. Tinanong ko si Ati Ramos kung sino ang babaeng ito. Ang boses ko ay halos pabulong na lamang dahil sa kaba. Sumagot si Ati Ramos ng may malambot na tono. Sinabi niya na ang babaeng nasa litrato ay si Sarah Whitmore. Sinabi niya na siya ang aking tunay na ina. Ang sanggol na karga niya ay walang iba kundi ako, si Lito. Ang litratong iyon ay kinuha nung ako ay 3 buwang gulang pa lamang. Iyon ang huling pagkakataon na nahawakan niya ako bago siya pilit na pinahiwalay sa akin ng tadhana at ng sarili niyang pamilya. Parang huminto ang tibok ng aking puso. Sa loob ng 63 taon, ang alam ko ay namatay ang aking ina sa isang aksidente. Ang alam ko ay wala na akong ibang pamilya bukod sa aking tiya Margaret na nagpalaki sa akin sa Bulacan. Pero heto ang isang abogado, sinasabi sa akin na ang buong buhay ko ay nakabase sa isang kasinungalingan. Tinanong ko siya tungkol sa aking tiya Margaret. Ang babaeng nagtrabaho ng husto para mapakain ako noong bata pa ako. Ang babaeng itinuring kong sariling kadugo. Dito ay lalong naging seryoso ang boses ni Ati Ramos. Sinabi niya na si Margaret Morrison ay hindi ko tunay na tiyahin. Sinabi niya na si Margaret ay isang dating katulong sa mansyon nga Whitmore na pinakakatiwalaan ni Sarah. Ipinaliwanag ni Ati Ramos na noong ipinanganak ako, ang lolo ko, si Don Charles Whitmore, ay ayaw akong tanggapin. Para sa kanya, ang pagkakaroon ni Sarah,
ng anak sa isang mahirap na construction worker ay isang malaking kahihiyan sa kanilang pangalan. Kaya naman, gumawa siyang paraan upang ilayo ako. Binayaran niya si Margaret ng malaking halaga upang dalhin ako sa malayo at palakihin bilang sarili niyang pamangkin. Ang lahat ng kwentong narinig ko tungkol sa aksidente at pagkamatay na aking mga magulang ay pawang gawa-gawa lamang na aking lolo upang hindi ko nahanapin ang aking tunay na pinakmulan. Naramdaman ko ang galit at lungkot na sabay na bumabalot sa aking dibdib. Naisip ko si Tia Margaret. Minahal niya ako. Oo, pero sa tuwing tinitingnan niya ako noong bata pa ako, may nakikita akong takot sa kanyang mamata. Ngayon ko lang naintindihan kung bakit. Takot siya na baka isang araw ay malaman ko na ang lahat ng pagmamahal niya ay nagsimula sa isang transaksyon, na siya ay isang tauhan lamang na binayaran para itago ako sa mundo. Sinabi ni Ate Ramos na ang aking ina, si Sarah, ay hindi sumuko sa paghahanap sa akin. Ngunit dahil sa kapangyarihan ng kanyang ama, hindi siya nagtagumpay hanggang sa siya ay pumanaw ng maaga dahil sa sakit at pangungulila. Ang tanging nakakalam ng lahat ng ito ay ang aking lola, si Doña Aurora Whitmore. At sa loob ng mahabang panahon, pagkatapos mamatay kanyang asawang si Charles, ginugol niya ang bawat sentimo at bawat oras niya para mahanap ako. Sinabi ni Ate Ramos na kaya lamang nila ako natagpuan ay dahil sa aking operasyon sa puso. Nung ipinasok ang aking panggalan sa database ng Makati Medical Center, ang ospital na pagmamay-ari rin ng mga Whitmore, ay biglang nagkaroon ng alerto. Ang aking petsang kapanganakan, ang aking uring dugo, at ang aking mapisikal na katangian ay tumugma sa matagal na nilang hinahanap. Napatingin muli ako sa litrato. Hinawakan ko ang mukhang aking ina sa papel. Sarah. Iyon ang kanyang pangalan, ang aking tunay na ina. Naisip ko ang aking anak na si Grace. Naisip ko kung paano niya ako itinaboy at tinawak na pabigat. Isang malaking pagkakaiba sa aking ina na Sarah na ayon kay Ate Ramos ay mas piniling mawala ang lahat sa kanya, ang kanyang yaman at karangyaan. Huwag lang akong may walay sa kanya. Isang ina na handang ibigay ang lahat para sa kanyang anak, kumpara sa isang anak na ayaw magsakripisyo para sa kanyang ama. Ang salitang pabigat ay muling pumasok sa aking isipan, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito masakit. Dahil nalaman ko na para sa isang babaeng nagngangalang Sarah Whitmore noong taong 1960, ang buhay ko ay hindi kailanman naging pabigat. Ang buhay ko ay ang kanyang tanging kayamanan, ang kanyang tanging hininga. Sinabi ko kay Ate Ramos na hindi ko alam kung paano ko haharapin ang aking lola. Sinabi ko na ako ay isang matandang construction worker na may sakit sa puso. Hindi ako marunong maging isang Whitmore. Pero hinawakan niya ang aking balikat at sinabing hindi iyon mahalaga. Sinabi niya na ang tanging mahalaga ay ang katotohanang nakauwi na ako. Habang papalapit kami sa Makati Medical Center, naramdaman ko ang bigat nga 63 taon na unti-unting nawawala. Ang litratong hawak ko ay naging aking kalasag. Hindi na ako ang lalaking pinalayas sa Ayala Alabang. Hindi na ako ang numero 47 sa shelter. Ako si Lito Whitmore Morrison. At sa likod ko, may isang kasaysayan ng pagmamahal na mas matatak pa sa anumang gusaling itinayo ko sa aking buong buhay. Handa na akong harapin ang aking lola. Handa na akong malaman ang lahat dahil ang katotohanan. Kahit gaano pa ito kasakit at kailap, ay sa wakas ay narito na sa aking mga kamay. At sa pagkakataong ito, hinding-hindi ko na ito hahayaang mawala pa. Nakarating kami sa Makati Medical Center, pero hindi kami dumaan sa main entrance kung saan nakakagulo ang mga tao. Dinala ako ni Ate Ramos sa isang pribadong daanan. Sumakay kami sa isang elevator na kailangan pa ang espesyal na card. Habang umaakyat ang elevator, nakatingin lang ako sa numerong nagbabago sa screen. Ang aking puso ay tumitibok ng mabilis. Ramdam ko ang kaba sa aking dibdib. Ang sugat mula sa aking operasyon ay tila kumikirot na tila ba nagpapaalala sa akin na totoo ang lahat ng ito.
Pagbukas ng pinto sa ika-14 na palapag, bumungat sa akin ang isang mundo na hindi ko akalaing umiiral sa loop ng isang ospital. Ang sahig ay balot ng makapal na karpet na kulay pula. Ang amoy ay hindi amoy gamot o alkohol. Amoy ito nga sariwang bulaklak at mamahaling pabango. Tahimik ang paligid. Ang tanging naririnig ko ay ang mahinang tunog ng aking sariling pahinga. Tumigil kami sa tapat ng isang malaking pinto. May nakasulat na Suite 14A. Huminga ng malalim si Ate. Ramos bago dahan-dahang binuksan ang pinto. Pagpasok namin, nakita ko ang isang silid na mas malaki pa sa buong mansyon ni Grace sa Ayala, Alabang. Ang magabintana ay mula sa sahig hanggang sa kisame na nagpapakita ang buong tanawin ng lungsod. Pero ang aking pansin ay natuon sa isang matandang babae na nakaupo sa isang wheelchair malapit sa bintana. Siya ay si Doña Aurora Whitmore. Sa edad na 90, ang kanyang balat ay tila papel na sanipis at ang kanyang katawan ay napakaliit na sa loop ng kanyang wheelchair. Nakasuot siyang isang asul na damit na gawa sa seda. Kahit na mahina na ang kanyang katawan, mayroon pa rin siyang taglay na dangal na hindi kayang burahin ng panahon. Ang kanyang puting buhok ay maayos na pagkakayos at ang kanyang makamay ay may hawak na isang rosaryo na gawa sa perlas. Nang marinig niya ang aming pagpasok, dahan-dahan niyang iniharap ang kanyang wheelchair. Ang aming mata ay nagtagpo. Sa sandaling iyon, tila huminto ang mundo. Ang kanyang mamata ay madilim na kape katulad ng sa akin. Ang hugis ng kanyang ilong. Ang kurbada ng kanyang noo. Lahat ay tila nakikita ko sa salamin tuwing umaga. Sa isang mahinang boses na parang huningang hangin, tinawag niya ang aking pangalan. Lito. Ang pangalang iyon na binibigkas niya ay puno ngang napakaraming emosyon. Puno ngang pangungulila. Puno ngang pag-asa. At punong pagmamahal na itinaho sa lupang mahabang panahon. Lumapit ako sa kanya ng dahan-dahan. Ang bawat hakbang ko ay tila mabigat. Lumuhod ako sa tabi ng kanyang wheelchair. Hinawakan niya ang aking mukha sa pamamagitan ng kanyang nanginginig na mga daliri. Ang kanyang haplos ay malamig pero punong-puno ng init ng damdamin. Sabi niya, kamuhang-kamuha ko raw ang aking lolo na si Robert. Sabi niya, mayroon akong nga mata nga aking ina na si Sarah. Umiyak siya. Ang maluhang iyon ay hindi luhang galing sa sakit, kundi luhang galing sa katuparan ng isang pangako. Sinabi niya sa akin na 63 taon niyang hiniling sa Panginoon na sana ay makita niya ako bago siya pumanaw. Sinabi niya na bawat gabi, bago siya matulog, ay kinakausap niya ang aking ina sa langit at nangangako na hindi siya titigil hanggat hindi ako nahahanap. Humingi siya ng tawad sa akin. Humingi siyang tawad dahil sa kasalanan ng kanyang asawa, ang aking lolo na si Charles. Sinabi niya na wala siyang nagawa noon para pigilan ang paglalayo sa amin. Siya ay biktima rin ng isang sistemang punong garbo at takot sa sasabihin ng ibang tao. Sinabi niya na itinuring niya ang bawat araw na wala ako bilang isang parusa. Naramdaman ko ang bigat ng kanyang pagsisisi, hinawakan ko ang kanyang kamay, ang makamay na ito na pagmamay-ari ng isa sa pinakamayamang babae sa bansa ay nanginginig sa harap ko. Sinabi ko sa kanya na huwag na siyang humingi ng tawad. Sinabi ko na narito na ako. Sinabi ko na hindi na siya mag-iisa. Sinabi niya sa akin ang tungkol sa aking ina. Sinabi niya na si Sarah ay isang babaeng may matatak na paninindigan. Minahal daw ni Sarah ang aking ama, isang simpleng construction worker, nang higit pa sa kanyang sariling buhay. Sinabi ni Doña Aurora na ang aking pagkatao ay isang bungangang tunay na pag-ibig at hindi isang pagkakamali o isang gangnang. Naisip ko si Grace. Naisip ko si Junjun. Ang taong tumawag sa akin na pabigat. At dito, sa harap ng reyna ng Whitmore, nalaman ko ang katotohanan. Hindi ako kailanman naging pabigat. Ako ay isang himala. Ako ang huling piraso ng isang pamilyang pilit na binuwak ng galit at pride, pero pinagbuklot muling pag-ibig at pananampalataya. Sinabi ni Doña Aurora na siya ay namamatay na. Sabi ng mga doktor, ilang linggo na lamang ang itatagal niya. Pero sinabi niya na ngayong nakita na niya ako,
handa na siyang harapin ang susunod na buhay. Ngunit bago iyon, mayroon siyang kailangang gawin. Sinabi niya na ang lahat ng kanyang pag-ari, ang lahat ng bilyong-bilyong pisong kayamanan ng pamilyang Whitmore ay sa akin na. Sabi ko sa kanya na hindi ko kailangan ng pera. Sabi ko, sapat na sa akin na malaman na may nagmamahal sa akin. Pero naging matigas ang kanyang boses. Sinabi niya na hindi lamang ito tungkol sa pera, ito ay tungkol sa katarungan. Ito ay tungkol sa pagbabalik sa akin ng lahat ng bagay na ninakaw sa akin nung ako ay sanggol pa lamang. Ang seguridad, ang pangalan, ang karapatan na maging bahagi ng pamilyang ito. Sinabi niya na mayroon siyang isang kondisyon. Gusto niya na samahan ko siya sa kanyang natitirang maaraw. Gusto niyang marinig ang tungkol sa aking buhay. Gusto niyang malaman ang tungkol sa aking asawa na si Susan at ang tungkol sa aking anak na si Grace. Kahit na masakit, sinabi ko sa kanya ang katotohanan tungkol sa shelter. Sinabi ko sa kanya ang tungkol sa pamilyang itinaboy ako. Nakita ko ang galit sa kanyang nga mata. Isang galit na nakpakita ang kanyang lakas bilang isang Whitmore. Sinabi niya na walang sinuman ang may karapatang ituring ang kanyang apo bilang isang pabigat. Sinabi niya na papatunayan niya sa mundo kung sino talaga si Lito Morrison. Nayakap kaming dalawa. Isang yakap na tumagal ng maraming minuto. Isang yakap na nag-uugnay sa dalawang henerasyon na pinahiwalay nga 63 taon. Sa sandaling iyon, ang lahat ng sakit sa aking dibdib ay biglang nawala. Ang sugat mula sa operasyon ay tila nagilom na ng tuluyan. Tumingin ako sa labas ng bintana ng Makati Medical Center. Ang araw ay unti-unti nang lumulubog, nagbibigay ng kulay ginto sa buong lungsod. Noon, ang sikat ng araw ay tila nanunukso sa akin. Ngayon, ito ay tila isang pagbati. Hindi ko alam kung ano ang naghihintay sa akin sa masusunod na araw. Hindi ko alam kung paano ko pamamahalaan ang bilyong-bilyong pisong kayamanan. Pero ang alam ko, ngayong gabi, hindi na ako matutulog sa kamabilang 47. Hindi na ako matutulog sa isang shelter na amoy Clorox. Matutulog ako bilang isang mahal na apo. Matutulog ako sa piling ng pamilyang tunay na nagpapahalaga sa akin. Tapos na ang paghahanap, tapos na ang pag-iisa. Ang 63 taon ng kadiliman ay napalitan na ng isang maliwanag na bukas. At sa gitna nga karangyaan at pagmamahal na ito, ang tanging nasabi ko na lamang sa aking sarili ay, salamat. Salamat dahil sa wakas. Nakauwi na ako. Ang gabi ay malalim na sa labas ng Makati Medical Center. Ang mga ilaw ng sod ay tila maliliit na bituin na nakasabog sa dilim. Sa loop ng marangyang suite, ang tanging naririnig ay ang mahinang sipol ng oxygen machine ni Doña Aurora. Nakaupo ako sa tabing ng kanyang kama. Hawak ko ang kanyang nanginginig na kamay. Ang aming mga mata ay nagtagpo at sa pagkakataong ito sinabi niya sa akin na oras na. Oras na para malaman ko ang buong katotohanan tungkol sa aking ina. Oras na para buksan ang sugat na pilit itinago ng aming pamilya sa loob nga 63 taon. Nagsimulang magkwento si Doña Aurora. Ang kanyang boses ay mahina, puno ng pait at pagsisisi. Sinabi niya na ang aking ina na si Sarah ang pinakamahalagang hiyas ng pamilyang Whitmore. Siya ay maganda, matalino at higit sa lahat, may busilak na puso. Ngunit ang pusong iyon ang naging mitsangang kanyang kamatayan. Nung siya ay 19 na taong gulang pa lamang, nahulog ang kanyang loob sa isang lalaki. Isang lalaking hindi katulad namin. Ang lalaking iyon ay ang aking ama. Isang simpleng trabahador sa konstruksyon. Isang kargador ng semento at tagabuhat ng bakal. Sinabi ni Doña Aurora na ang aking ama ay isang mabuting tao, masipag, marangal. Ngunit para sa aking lolo, si Don Charles Whitmore, ang pag-ibig na iyon ay isang sumpa. Para sa kanya, ang isang Whitmore ay hindi dapat makisalamuha sa mga taong nasa ibaba ng lipunan. Ang tingin niya sa aking ama ay isang mansa, isang dungis sa kanilang malinis na pangalan. Naalala ko ang aking sariling buhay. 41 taon akong nagtrabaho sa konstruksyon. Hindi ko alam na ang aking ama pala ay dumanas din ng hirap na naranasan ko.
Ang aming makapalat ay parahong punong kalyo. Ang aming mabalikat ay parehong sanay sa bigat ng mundo. Ngunit para kay Don Charles, ang makalyong iyon ay simbolo ng kahirapan na ayaw niyang makita sa kanyang pamilya. Ikinwento ni Doña Aurora ang galit ni Don Charles nung nalaman niyang nakdadalang tao si Sarah. Sinabi niya na ang mansyon ay napuno ng sigaw at takot. Pinilit ni Don Charles si Sarah na ipalaglak ako, pero naging matatag ang aking ina. Sinabi ni Sarah na kahit mawala sa kanya ang lahat, kahit itakwil siya ngang pamilya, hindi niya ako bibitawan. Doon nagsimula ang tunay na kalupitan. Dahil sa takot ni Don Charles sa sasabihin ng ibang tao, ipinatapon niya si Sarah sa ibang bansa, sa Switzerland. Sinabi niya sa lahat na mag-aral si Sarah doon. Pero ang totoo, ikinulong niya ang aking ina sa isang malit na pasilidad na malayo sa kabihasanan. Wala siyang kasama. Wala siyang kausap na nakakaintindi sa kanyang wika. Ang tanging kasama niya ay ang kanyang pananampalataya at ang sanggol na nasa kanyang sinapupunan. Umiyak si Doña Aurora habang isinasalaysay ang mahuling sandali ni Sarah. Sinabi niya na noong taong 1960, sa gitna ngang isang napakalamig na gabi, isinilang ako ng aking ina. Ngunit dahil sa hirap ng kalooban at kakulangan ng tamang pagkalinga, nagkaroon ng komplikasyon. Mag-isa si Sarah. Walang kamay na humawak sa kanya. Walang tinig na nagbigay ng lakas. Pinawian siyang buhay ilang oras matapos akong isilang. Ang kanyang huling hiling ay ang mayakap ako ng sandali. Sinabi ni Doña Aurora na ayon sa mga nurse doon, ang huling salitang binanggit ni Sarah ay ang aking pangalan, Lito. Pinangalanan niya ako bago siya malagutan ng hininga. Ngunit ang kasamaan ni Don Charles ay hindi natapos doon. Nang mabalitaan niya ang pagkamatay ni Sarah, wala siyang naramdamang pagsisisi. Ang tanging inisip niya ay kung paano lilinisin ang kalat. Inutusan niya ang kanyang tauhan na burahin ang lahat ng rekord ng aking kapanganakan. Sinunog ang dokumento, binayaran ang mga saksi. Gusto niyang maglaho ako na parang bula. Para sa kanya, ako ay isang pagkakamali na kailangang itago. Ikinulong ako sa isang institusyon hanggang sa mahanap ni Don Charles si Margaret Morrison, isang dating katulong na nangangailangan ng pra. Ibinigay niya ako kay Margaret kasama ang isang malaking halaga at isang babala. Huwag na huwag kaming babalik sa Maynila. Huwag na huwag akong sasabihan tungkol sa aking tunay na pamilya. Sa madaling salita, ibinenta akong sarili kong lolo para lang mapanatili ang kanyang dangal. Nanginginig ang aking buong katawan habang nakikinig. Naisip ko ang 63 taon na namuhay ako sa kahirapan. Naisip ko ang bawat patakang pawis ko sa konstruksyon habang ang aking tunay na pamilya ay namumuhay sa karangyaan. Hindi ko pala kasalanan na ako ay mahirap. Itinadana iyon ng isang taong dapat sana ay nakprotekta sa akin. Sinabi ni Doña Aurora na sa loob ng maraming taon natatakot siyang magsalita. Siya ay nasa ilalim ng kontrol ni Don Charles. Ngunit noong mamatay ang aking lolo, nagsimula siyang mahanap. Ngunit dahil sa husay na pagkakabura ng mga rekord, inabot siya nga ilang dekada. Sabi niya, Lito, patawarin mo ako. Naging mahina ako. Hinayaan kong mamatay ang iyong ina sa lungkot at hinayaan kitang lumaki na walang pagkakakilanlan. Hinawakan ko ng mahigpit ang kamay ni Doña Aurora. Ramdam ko ang kanyang bigat, ramdam ko ang kanyang dusa. Sa sandaling iyon, hindi na ako galit sa kanya, galit ako sa sistema. Galit ako sa pagmamataas na kayang pumatay ng sariling anak. Naisip ko si Grace, ang aking anak. Biglang nagliwanag sa aking isipan ang lahat. Ang pagtawag niya sa akin na pabigat ay tila isang sumpa na nagpapatuloy sa aming pamilya. Ang tingin ni Don Charles sa akin ay isang pabigat sa kanyang reputasyon. Ang tingin ni Grace sa akin ay isang pabigat sa kanyang komportableng buhay. Ang kasaysayan ay naulit. Ang pag-ibig sa salapi at katayuan ay mas matimbang pa kaysa sa pagmamahal sa magulang at anak. Pabigat. Isang salita na sumira sa buhay ng aking ina. Isang salita na muntik nang tumapos sa aking buhay sa shelter. Tumingin ako kay Doña Aurora at sinabi ko sa kanya ang isang bagay na nagpayak sa kanya ng lalo. Sinabi ko na, binalikan mo ako, Lola.
Iyon ang mahalaga. Sinabi ko na hindi na mahalaga ang mga taon na nawala. Ang mahalaga ay ang katotohanan ang anak ni Sarah ay narito na, ang anak ng construction worker na minahal niya ay nakatayo na sa harap ng kanyang pamilya. Huminga ng malalim si Doña Aurora. Tila nabawasan ang bigat sa kanyang dibdib. Sinabi niya na ang lahat ng yaman ng Ma Whitmore ay walang halaga kumpara sa kapatawarang ibinigay ko. Ngunit sinabi niya na gagamitin namin ang yamang ito para ituwid ang mali. Gagamitin namin ito para siguraduhin na wala ng ibang ina ang mamamatay sa lungkot at wala ng ibang anak ang lalaking walang pagkakakilanlan. Ngayong gabi, nalaman ko kung sino talaga ako. Hindi lang ako isang matandang forman. Ako ang bunga ng isang dakilang pag-ibig na sinubukang wasakin ng mundo pero nananatiling buhay sa aking mga ugat. Ako si Lito Whitmore Morrison at ang trahedya na aking ina ay magiging inspirasyon ko para bumuo na isang bukas na puno na pagmamahal at hindi na pagmamataas. Ipinikit ko ang aking mga mata at tila naramdaman ko ang haplos nga aking ina na si Sarah. Nararamdaman ko ang kanyang ngiti mula sa kabilang buhay. Sabi ko sa kanya, "Inay, nakauwi na ako. Hindi na ako pabigat. Ako na ang magtatapos sa hirap na sinimulan nila." Sa loop ng silit na iyon sa Makati Medical Center, tila huminto ang pag-ikot ng mundo. Ang bawat hininga ko ay mabigat. Hindi dahil sa sakit ng aking operasyon, kundi dahil sa bigat ng katotohanang inilalatak sa harap ko. Nakaupo ako sa isang malambot na silya sa tabing ng kama ni Doña Aurora. Sa pagitan namin sa ibabaw ng isang lamasang gawa sa mamahaling kahoy, ay may isang makapal na folder, isang folder na may selyo ng batas. Isang folder na magbabago sa aking buhay sa paraang hindi ko man lang nagawang pangarapin sa aking pinakamalalim na tulog. Tumitik sa akin si Ate Ramos. Ang kanyang mukha ay seryoso pero may bahid ng kagalakan. Dahan-dahan niyang binuksan ang folder at inilabas ang mga dokumento. Sinabi niya sa akin na ang dokumentong ito ay ang huling habilin at testamento ni Doña Aurora Whitmore. Sinabi niya na matapos ang mahabang panahon ng paghahanap, ang lahat ay handa na para sa paglilipat ng kapangyarihan. Nagsalita si Doña Aurora. Ang kanyang tinig, bagaman mahina, ay may autoridad na tila nanggagaling sa isang reyna. Sinabi niya sa akin ang manumerong hindi ko akalaing iral sa aking realidad. 20 bilyong piso. Sinabi niya na ang kabuwang halaga ng ari-arian ng pamilyang Whitmore, kabilang ang mga gusali, kumpanya, at mga lupain ay umaabot sa 20 bilyong piso kung susumahin sa dolyar. Ito ay mahigit sa 400 milyong dolyar. 20 bilyong piso. Paulit-ulit na umikot ang numerong iyon sa aking isipan. Sinubukan kong isipin kung gaano karaming semento at bakal ang kailangang buhatin para kumitang ang ganoong halaga. Sa loob ng 41 taon ko sa konstruksyon, ang pinakamalaking halagang nahawakan ko ay ang aking retirement pay na hindi man lang umabot sa 1 milyong piso at ngayon sinasabi sa akin na ako ang tagapakmana ng 20 bilyon. Naisip ko si Grace. Naisip ko ang aking anak. Noong nakaraang linggo lang, itinaboy niya ako dahil sa hospital bill na mahigit sa 1 milyong piso. Sinabi niya na ako ay isang pabigat dahil sa halagang hindi man lang abot sa 1% ng kayamanang ito. Ang kabalintunaan ng buhay ay tila isang malupit na biro. Ang taong itinuring na basura sa Ayala Alabang ay siya palang may-ari ng bilyong-bilyong kayamanan na hindi man lang magawang maabot ng imahinasyon ng kanyang anak. Tumingin ako kay Doña Aurora. Sinabi ko sa kanya na hindi ko alam kung paano tanggapin ang ganito kalaking halaga. Sinabi ko na ako ay isang simpleng tao lamang. Hindi ako marunong magpatakbo ng malalaking kumpanya. Hindi ako marunong magsalita ng Ingles na tulad ng mga negosyante. Ang alam ko lang ay kung paano magtayo ng pader at siguraduhing diretso ang pundasyon ng isang gusali. Ngunit hinawakan ni Doña Aurora ang aking kamay. Ang kanyang haplos ay tuyo pero puno ng pagmamahal. Sinabi niya na hindi niya kailangan ng isang negosyante. Marami na raw siyang abogado at manager para dun. Ang kailangan niya ay ang kanyang apo.
Sinabi niya na ang kayamanang ito ay hindi isang gantimpala sa aking pagtatrabaho, kundi isang pagbabalik sa kung ano ang nararapat para sa akin bilang anak ni Sarah. Pagkatapos ay sinabi niya ang kanyang tanging kondisyon. Inasahan ko na sasabihin niyang kailangan kong mag-aral ng negosyo o kailangan kong baguhin ang aking pagkatao. Pero hindi. Ang sabi niya, Lito, ang tanging hiling ko ay huwag mo akong iwan sa aking mga huling sandali. Gusto ko na manatili ka sa tabi ko hanggang sa tawagin ako ng Panginoon. Sinabi niya na gusto niyang bumawi sa 63 taon na nawala sa amin. Gusto niyang marinig ang bawat detalye ng aking buhay. Gusto niyang malaman kung paano ako naging isang mabuting ama kay Grace sa kabilang hirap. Gusto niyang maramdaman na sa huling yugto na kanyang buhay, mayroon siyang pamilyang tunay na nagmamahal sa kanya. At hindi lang mataong naghihintay sa kanyang pera. Napayak ako, hindi dahil sa 20 bilyong piso, kundi dahil sa salitang kailangan ko. Sa loob ng mahabang panahon, ang pakiramdam ko ay wala nang nangangailangan sa akin. Ang anak ko ay itinuring akong abala. Ang lipunan ay itinuring akong retiradong walang silbi. Pero narito ang aking lola, sinasabing ang tanging halaga na gusto niya mula sa akin ay ang aking presensya. Hindi ang aking lakas, hindi ang aking serbisyo, kundi ang aking oras at pagmamahal. Sinabi ko sa kanya na hindi niya kailangang ibigay ang 20 bilyong piso para manatili ako. Sinabi ko na kahit wala siyang isang sentimo, mananatili ako sa tabi niya dahil siya ang aking lola. Siya ang huling koneksyon ko sa aking ina na si Sarah. Pero naging matatak si Ate Ramos. Sinabi niya na kailangang pirmahan ang mga papeles para sa aking proteksyon. Sinabi niya na kapag nalaman ng ibang tao ang tungkol sa paghahanap ni Doña Aurora, marami ang susubo na kumuha ng kayamanang ito. Ang pagpirma sa testamento ay ang tanging paraan upang masiguro na ang lahat ng pinahirapan ng pamilyang Whitmore ay mapupunta sa tamang kamay. Huminga ako ng malalim. Kinuha ko ang panulat. Ang aking kamay ay nanghinginig. Pinakmastan ko ang puting papel. Sa bawat letra nga, aking pangalan na isinusulat ko. Tila binubura ko ang lahat ng hirap at gutom na naranasan ko sa shelter. Binubura ko ang bawat pangungutya ni Junjun. Binubura ko ang bawat luha na pumatak noong gabing pinalayas ako sa Ayala Alabang. Matapos ang pagpirma, niyakap ako ni Doña Aurora. Sinabi niya na sa wakas, ang testamento ay kumpleto na. Ang katarungan para kay Sarah ay nakamit na rin. Sinabi niya na mula sa araw na ito, wala nang tatawag sa akin na pabigat. Naisip ko ang mga kasama ko sa shelter. Si Frank at si Tommy. Naisip ko na ang 20 bilyong pisong ito ay hindi lamang para sa aking sarili. Naisip ko na marahil, ito ang paraan ng Diyos upang gamitin ako para tulungan ang iba pang mga matatandang katulad ko na itinapon din ngang kanilang pamilya. Tumingin ako sa bintana. Ang gabi ay tahimik. Sa labas, ang lungsod ng Makati ay patuloy sa kanyang ingay. Hindi nalalaman na sa loob ng silid na ito, isang bagong kabanata ng kasaysayan ang nasulat. Isang dating construction worker na itinaboy ng sariling anak ay naging isa sa pinakamayamang tao sa bansa sa loob lamang ng isang gabi. Ngunit sa likod ng lahat na bilyon na ito, ang pinakamahalagang kayamanan na hawak ko ay ang nanginginig na kamay ng aking lola. Sinabi ko sa kanya, Lola, mananatili ako, hindi kita iwan. At sa sandaling iyon, naramdaman ko ang tunay na kapayapaan. Ang testamento ay hindi lamang tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa pangakong ang pag-ibig ay palaging makakahanap ng daan pauwi kahit gaano pa katagal ang paglalakbay. 3 araw matapos ang aming madamdaming pag-usap sa Makati Medical Center, dinala ako ni Doña Aurora sa mansyon ng Whitmore. Ito ay isang malawa na lupain sa labas ng siyudad. Ang daan patungo rito ay napapaligiran ng matatandang puno at mga bulaklak na tila sumasayaw sa hangin. Ang mansyon ay napakalaki. Mayroon itong 37 silid. Pero sinabi ni Doña Aurora na mayroong isang silid na higit na mahalaga kaysa sa lahat. Isang silid na naging sentro ng kanyang buhay sa loob ng 63 taon.
Nakalulan si Doña Aurora sa kanyang wheelchair habang ang kanyang tangkeng oksigen ay mahinang sumisip sa tabi niya. Pinapanood niya ang aking mukha. Gusto niyang makita ang aking reaksyon habang dahan-dahan kaming humihinto sa harap ng isang malaking pintong gawa sa matigas na kahoy. Huminga siya ng malalim, sinabi niya sa akin na ang silid na ito ay inihanda para sa akin bago pa man ako isilang. Sinabi niya na sa loob na 63 taon, walang ibang tao ang pinayagang pumasok dito maliban sa kanya at sa isang katiwala na nagpapanatili ng kalinisan. Pagbukas energy pinto, tila tumigil ang pag-ikot energy mundo. Bumungat sa akin ang isang kwarto na hindi gumalaw sa loob ng mahabang panahon. Ang sikat na araw ay tumatagos sa malalaking bintana, nagbibigay ng liwanag sa mga gamit na tila naghihintay sa kanilang may-ari. Hindi ito isang ordinaryong kwarto. Ito ay isang kwartong isang bata, isang binata, at ng isang lalaki. Ang lahat ng yugto ng aking buhay na nawala ay narito. Nakatago sa loob ng 4 na pader na ito, sa isang sulok, nakita ko ang isang duyan. Isang duyan na gawa sa pilak at kahoy. Mayroon pa itong maalaruan na nakasabit sa itaas. Magabituin at buwan na gawa sa kristal na kumikinang kapag tinatamaan ng liwanag. Sinabi ni Doña Aurora na doon daw ako dapat natulog noong ako ay sanggol pa lamang. Sinabi niya na bawat gabi noong taong 1960 ay nakaupo siya sa tabi ng duyang iyon habang umiyak at iniisip kung nasaan ako. Pero ang mas lalong nakpadurok sa aking puso ay ang mga regalo, napakaraming regalo. Nakalatak ang maito sa bawat sulok ng silid. May mga nakabalot pa sa makukulay na papel. May mga laruan na nasa lupa ng kanilang orihinal na kahon. 63 kaarawan, 63 Pasko. Isang buong buhay ng mga regalo na naghihintay sa isang anak na hindi kailanman nakauwi. Lumapit ako sa isang mesa. Nakita ko ang isang maliit na sapatos na kulay asul. Para ito sa isang batang 1 taong gulang. Sa tabi nito ay isang school bag para sa isang batang 7 taong gulang. Mayroon ding bisikleta na may kulay pulang pintura na tila bago pa rin. Sinabi ni Doña Aurora na bawat taon, sa araw nga aking kaarawan ay bumibili siyang regalo na naayon sa aking edad. Ipinakpalagay niya kung ano ang aking magiging hilig. Ipinakpalagay niya kung gaano na ako katangkat. Nakita ko ang isang set ng susi nga sasakyan sa ibabaw ng isang drawer. Para raw iyon sa aking 18 kaarawan. Nakita ko ang mabarong at sweet na tahi para sa aking pagtatapos sa kolehiyo. May mga relo, mga libro at kahit magamit sa paglalakbay. Naisip ko ang aking buhay sa Bulacan kasama si Tia Margaret. Naalala ko noong bata ako, pangarap ko ang makaroon ng sariling bisikleta. Pero dahil sa hirap ng buhay, hindi kami makabili. Naalala ko noong nakatapos ako ng high school, ang suot ko ay isang lumang polo na hiniram lang namin. At dito, sa loob ng kwartong ito, ay mayroong lahat ng bagay na kinailangan ko sana. Pero hindi ko alam, hindi ko naramdaman. Hinawakan ko ang isang teddy bear na may nakasulat na tag para sa unang Pasko ni Lito. Naramdaman ko ang hapdi sa aking dibdib. Hindi dahil sa operasyon ko sa puso, kundi dahil sa matinding pangungulila na nararamdaman ko para sa babaeng nakaupo sa wheelchair. Ngunit may isang bagay na higit na nakpabuhos ang aking luha. Sa gitnang kwarto, sa tabing isang rocking chair, ay may isang malaking kahon na gawa sa narra. Nang buksan ko ito, nakita ko ang libu-libong sobre. 2,000 sulat. Sinabi ni Doña Aurora na sumusulat siya sa akin bawat linggo sa loob ng unang 10 taon. At pagkatapos noon, sumusulat siya sa akin bawat buwan. Kumuha akong isang sulat. Ang papel ay madilaw na dahil sa katandaan. Isinulat ito nung ako ay 5 taong gulang pa lamang. Sabi sa sulat, "Mahal kong apo, kumusta ka na kaya? Nakapagsimula ka na bang pumasok sa eskwela? Siguro ay napakagaling mong bata? Tuwing nakakakita ako ng batang naglalaro sa parke, lagi kitang hinahanap, lagi kitang iniisip." Binasa ko ang iba pang masulat. Ang bawat sulat ay punong-puno ng kwento tungkol sa aking ina na si Sarah, tungkol sa kung gaano niya ako kamahal, tungkol sa kanyang mapangarap para sa akin. Sinabi ni Doña Aurora sa kanyang masulat na kahit kailan ay hindi niya ako kinalimutan, na kahit malayo ako
Ako ang dahilan kung bakit siya patuloy na lumalaban sa buhay. Tumingin ako kay Doña Aurora. Ang kanyang mata ay basang-basa rin ng luha. Sinabi niya sa akin na ang silit na ito ang kanyang naging kanlungan tuwing siya ay nalulungkot. Dito niya nararamdaman na kasama niya ako. Dito niya nararamdaman na buhay pa ang kanyang anak na si Sarah. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang tunay na kahulugan ng pag-ibig. Isang pag-ibig na tahimik pero napakalakas. Isang pag-ibig na naghintay ng 63 taon. Naisip ko si Grace. Naisip ko kung paano niya ako itinaboy dahil sa pagiging pabigat. At ito, sa loob ng silit na ito, nalaman ko na sa loob ng 63 taon, ako ang naging pinakamahalagang laman ng puso ang isang tao. Hindi ako kailanman naging pabigat kay Doña Aurora. Ako ang kanyang inspirasyon. Ako ang kanyang hininga. Ang 2,000 sulat na ito ang tunay na kayamanan. Mas mahalaga pa ito sa 20 bilyong piso na minanako. Dahil ang mga sulat na ito ang nagpapatunay na ako ay mahalaga. Na ako ay kailangan. Na ako ay bahagingan, isang pamilyang hindi sumuko sa akin. Umupo ako sa sahig sa gitna ng silit. Napapaligiran ng maargalo at mga sulat. Sinabi ko kay Doña Aurora na ngayon ko lang naramdaman na buo na ang aking pagkatao. Ang bawat regalo na hindi ko nabuksan noong bata pa, ako ay tila nagbibigay sa akin ng bagong lakas ngayon. Tumingin ako sa bintana. Ang hapon ay lumalalim na, pero ang loob ng kwartong ito ay mananatiling maliwanag sa aking alaala. Hindi na ako ang lalaking walang pinagmulan. Ako ang lalaking may 2,000 sulat ng pagmamahal. Ako ang lalaking may 63 taon nga regalong naghihintay. Sinabi ko kay Doña Aurora, Lola, salamat dahil hindi ka sumuko sa akin. Nginisyan niya ako, isang ngiti na punong kapayapaan. Alam ko na mula sa araw na ito, ang kwartong ito ay hindi na magiging isang lugar ng kalungkutan at paghihintay. Ito na ang magiging simbolo ng aming bagong simula. Ang 63 taon na nawala ay hindi na natin may babalik. Pero ang bawat sandali simula ngayon ay pupunuin natin ng pag-ibig na kasing tatag ng sulat na ito. Huminga ako ng malalim. Ang hangin sa loob ng kwarto ay amoy lumang papel at sariwang pag-asa. Hindi na ako pabigat. Ako ang pinakamahalagang regalo na natanggap ni Doña Aurora. At ngayon, handa na akong buksan ang bawat pahina ang aming bagong buhay ng makasama. 2 araw matapos lumabas ang balita tungkol sa aking mana, dumating si Grace sa mansyon ng Whitmore. Nakatayo ako sa bintana ng malawak na library habang pinapanot ang kanyang kulay pila na sasakyan na dahan-dahang pumapasok sa malaking gate. Huminto siya sa tapat ng fountain kung saan ang pikok ay malayang naglalakat. Nakita ko siyang nanatili sa loob ng sasakyan sa loob ng 5 minuto. Marahil ay tinitingnan niya ang naglalakihang poste ng son. Marahil ay kinakalkula niya kung gaano kalaki ang halaga ng bawat batong nakatayo rito. Nang bumaba siya, kakaiba ang kanyang hitsura, wala ang kanyang karaniwang makapal na makeup, nakasuot siya ng isang simpleng itim na damit. Mukha siyang isang taong nakdadalam hati. Mukha siyang isang mapagmahal na anak na labis na nag-alala sa kanyang ama. Pero kilala ko si Grace. Ako ang nakpalaki sa kanya. Alam ko ang bawat galaw niya kapag mayroon siyang gustong makuha. Dinala siya ni Ate Ramos sa aming main drawing room. Doon, naghihintay kami ni Doña Aurora. Nakaupo ang aking lola sa kanyang wheelchair. May oxygen tube sa kanyang ilong. Pero ang kanyang mga mata ay matalas pa sa agila. Sinabi niya sa akin bago dumating si Grace na gusto niyang makita kung anong klaseng babae ang naktaboy sa sariling ama. Pagpasok ni Grace, agad siyang tumakbo patungo sa akin. Ang kanyang boses ay punong pait at pagsisisi. Sabi niya, Tatay, salamat sa Diyos at ligtas ka. Hindi ako nakatulog sa pag-alala sa iyo. Tinangka niyang yakapin ako pero nanatili akong nakaupo. Hindi ko itinaas ang aking makamay para suklian ang kanyang yakap. Ang lamig na naramdaman ko noong gabing pinalayas ako sa Ayala Alabang ay narito pa rin sa aking puso. Tumingin si Grace kay Doña Aurora. Sa isang mahinang boses, sinabi niya kung gaano siya kasaya na natakpuan na namin ang isa't isa.
Sinabi niya na ang lahat daw nangyari ay isang malaking pagkakamali lamang. Sinabi niya na si Junjun daw ay sobrang stress lang sa trabaho kaya nakapagsalitang masama. Doon na sumingit ang aking lola. Ang boses ni Doña Aurora ay parang malamig na yelo. Itinanong niya kay Grace kung saan natulog ang kanyang ama noong gabing iyon. Nakatubili si Grace. Sinabi niya na akala raw niya ay may sapat na pera ako para mag-hotel. Sinabi niya na plano naman daw nilang sunduin ako kinabukasan. Ngunit hindi tumigil si Doña Aurora. Sinabi niya ang katotohanan na masakit pakinggan. Sinabi niya na ang kanyang apo, ang tagapagmanang 20 bilyong piso, ay natulog sa isang shelter na amoy Clorox dahil sinabihan siyang sariling anak na siya ay isang pabigat. Pabigat. Inulit-ulit ni Doña Aurora ang salitang iyon. Sinabi niya, nasalub nang, siyam na taong nang kanyang buhay. Ngayon lang siya nakakilala ng anak na kayang itapon ang magulang matapos ang isang seryosong operasyon sa puso. Dito na lumabas ang tunay na kulay ni Grace. Nang ma-realize niya na hindi obra ang kanyang drama, naging matigas ang kanyang boses. Sinabi niya na hindi ko raw alam ang hirap na pinagdaanan niya. Sinabi niya na lagi na lang daw tungkol sa akin ang usapan. Sinabi niya na naging pabigat daw talaga ako dahil sa aking mga bayarin sa ospital. Nakinig lang ako. Masakit, pero kailangan kong marinig ang lahat ng ito upang tuluyan ng magilom ang aking sugat. Tumingin ako kay Ate Ramos. Inilabas niya ang isang record ng matawag sa telepono. Sinabi ni Ate Ramos na sa loop ng nakaraang 4 na araw, tumawag si Grace sa kanyang opisina ng 17 beses, at sa 17 tawa na iyon. Wala ni isa ang nagtanong tungkol sa aking kalusugan. Ang tanging itinatanong ni Grace ay kung totoo ba ang mana. Itinatanong niya kung gaano karaming bilyon ang makukuha ko, at itinatanong niya kung kailan siya makakakuha ng kanyang parte. Tumayo ako ng dahan-dahan. Tumingin ako sa mga mata ng aking anak. Sinabi ko sa kanya na bibigyan ko siyang kanyang parte. Nakita ko ang biglang kislap ng saya sa kanyang mga mata. Akala niya ay nakuha niya ang gusto niya. Sinabi ko sa kanya na magtatata akong isang trust fund para sa kanya. Ang halaga ay 2.5 milyong piso. Biglang nawala ang ngiti ni Grace. Sinabi niya na 2.5 milyon lang. Sa kabuang 20 bilyon. Iyon lang ang ibibigay mo sa akin? Sumagot ako ng may kalmado pero matatak na boses. Sinabi ko sa kanya na iyon ang halagang tingin niya ay katumbas ko noong ako ay may sakit. Iyon ang halaga ng bahay na ibinenta ko at ang halaga ng operasyon na ayaw ninyong bayaran. Kung ako ay isang pabigat, ibinibigay ko sa iyo ang halagang sapat para hindi ka na mabigatan pa sa akin. Ngunit nagdagdag akong isang kondisyon. Sinabi ko na mayroon pang 250 milyong piso na nakatabi para sa kanya. Pero hindi niya iyon makukuha ngayon. Makukuha lamang niya iyon kung maglilingkod siya bilang isang volunteer sa isang senior citizen shelter sa loob ng isang buong taon. Kailangan niyang matutunan kung paano mag-alaga ng mga taong itinuturing na pabigat ng mundo. Nagsisigaw si Grace. Sinabi niya na hindi ko raw ito pwedeng gawin sa kanya. Sinabi niya na ako ay madamot at masama. Sinabi niya na sana raw ay namatay na lang ako sa operasyon. Huminga ng malalim si Doña Aurora. Sinabi niya kay Grace na oras na para umalis siya. Sinabi niya na ang pintuan ng mansong ito ay bukas lamang para sa pamilya at ang pamilya ay hindi sinusukat sa pera kundi sa pagmamahal na ibinibigay sa oras ng pangangailangan. Umalis si Grace na galit na galit. Narinig ko ang mabilis na pag-alis ng kanyang sasakyan. Naiwan kaming muli sa katahimikan. Hinawakan ni Doña Aurora ang aking kamay. Sabi niya, Lito, tama ang ginawa mo. Ang pera ay hindi nakakagamot ng pusong punong kasakiman. Ang tanging makakagamot doon ay ang pagpapakumbaba. Naramdaman ko ang isang malaking pasanin na nawala sa aking mga balikat. Hindi ko pinarusahan si Grace. Binigyan ko siyang pagkakataong magbago. Kung pipiliin niyang maglingkod, makukuha niya ang yaman. Pero kung pipiliin niyang manatiling sakim, mananatili siyang mahirap sa gitna ng kanyang luho. Tumingin ako sa bintana. Ang sikat ng araw ay unti-unti nang nawawala. Pero sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, ang aking puso ay hindi na mabigat.
Hindi na ako pabigat, ako ay isang amang may dangal. At ang halagang itinakda ko para sa aking sarili ay hindi para, kundi ang kakayahang magpatawad habang nananatiling matatag sa katotohanan. Matutulog ako ngayong gabi na payapa ang isip. Tapos na ang gulo. Ang tunay na kayamanan ay hindi ang 20 bilyon, kundi ang kalayaan mula sa mga taong hindi marunong magpahalaga sa iyo. Dumating ang isang Martes ngang, umaga sa buwan ngang Nobyembre. Ang sikat nga araw ay pumasok sa bintana ngang malaking silit ni Doña Aurora sa mansyon. Ang liwanag ay tumama sa mga kristal na dekorasyon sa paligid na nagbibigay na isang mahinahong ningning sa buong silit. Nakaupo ako sa tabi ng kanyang kama, hawak ko ang kanyang nanginginig na kamay. Ang hininga ni Doña Aurora ay mababaw na. Ang mahinang sipol ng kanyang oxygen machine ay tila isang malungkot na orasan na bumibilang sa kanyang huling nga sandali. 3 linggo na ang nakalilipas mula nang mahanap ako ni Ati Ramos sa shelter. Sa loob-an 3 linggong iyon, binigyan ako ni Doña Aurora ng higit pang pagmamahal kaysa sa natanggap ko sa loob-an 63 taon ng aking buhay. Nakwentuhan kami tungkol sa aking ina na si Sarah. Nakwentuhan kami tungkol sa aking asawa na si Susan. At sa loob ngang 3 linggong iyon, hindi na ako si Lito na isang pabigat. Ako ay naging Lito na isang apo, isang mahal na apo. Dahan-dahang imulat ni Doña Aurora ang kanyang nga mata. Tumingin siya sa akin ng may ngiti. Isang ngiti na puno ang kapayapaan sa isang mahinang tinik. Natila bahuni na lamang ng hangin, pinanggit niya ang pangalan ng aking ina. Sabi niya, Lito, sabihin mo sa kanya, sabihin mo kay Sarah, na ang kanyang anak ay naging eksaktong tao na pinangarap niya. Pagkatapos noon, dahan-dahang ipinikit ni Doña Aurora ang kanyang mata. Ang kanyang hawa sa aking kamay ay unti-unting lumuwag. Ang sipol ng oxygen machine ay tila naging isang mahabang buntong hininga bago ito tuluyang huminto. Sa edad na 99, si Doña Aurora Whitmore ay pumanaw na. Pumanaw siya sa aking nga bisik, sa ilalim ngang mainit na sikat ngang araw ng Nobyembre. Nanatili akong nakaupo sa tabi niya sa loob ng 1 oras. Hindi ko agad tinawag ang nga nurse. Gusto ko muna siyang makasama sa katahimikan. Pinakmasdan ko ang kanyang mukha, wala na ang takot, wala na ang pangungulila. Sa wakas, ang reyna ng nga Whitmore ay nakahanap ng kanyang kapahingahan. Ang damtang o seremonya en paglilibing ay ginanap sa St. Catherine Cathedral. Ito ang simbahan kung saan siya ikinasal 78 taon na ang nakalilipas. Ito rin ang simbahan kung saan niya inilibing ang aking lolo na si Charles at ang aking ina na si Sarah. Ang simbahan ay napuno nga tao. Naroon ang makasosyo sa negosyo na suot ang kanilang mamamahaling suit. Naroon ang mga matataas na opisyal ng gobyerno. Pero ang mas nakakuha ng aking pansin ay ang nga taong nasa likuran. Sa dulong simbahan, nakita ko ang nga taong mula sa Mercy Shelter. Naroon si Sir Mary Catherine. Naroon ang mamatatanda na nakasama ko sa shelter. Sila ay nakasuot kanilang pinakamayos na damit. Bagaman luma na ang mga ito, umiiyok sila. Sinabi sa akin ni Sir Mary Catherine na sa loob ng 15 taon, si Doña Aurora ang lihim na nakpopondo sa kanilang shelter. Sinabi niya na hindi lang pera ang ibinigay ng aking lola, kundi ang kanyang puso. Ngayon ko lang naintindihan kung bakit ganon. Na lamang ang pagsisikap ni Doña Aurora na mahanap ako. Hindi lang siya naghahanap ng tagapagmana. Naghahanap siya ng paraan upang hilumin ang sarili niyang sugat sa pamamagitan ng pagtulong sa mataong itinaboy din ng lipunan. Matapos ang libing, dinala ako ni Ati Ramos sa library ng mansyon. Oras na para sa opisyal na pagbasa ng huling habilin. Bagaman alam ko na ang nilalaman nito, ang pakiramdam ay kakaiba pa rin. Lahat ng ari-arian, ang 20 bilyong piso. Ang 37 silit ng mansyong ito, ang makumpanya ng Whitmore Enterprises. Lahat ng ito ay opisyal na sa ilalim ng aking pangalan. Ako na ang bagong pinuno ng pamilyang Whitmore. Isang dating construction foreman na sanay sa alikabok at pawis, ngayon ay may hawak na ng kapalaran ng libu-libong empleyado. Tinanong ako ni Ati Ramos kung ano ang aking plano.
Sinabi ko sa kanya na hindi ako magbabago. Mananatili akong si Lito. Ngunit si Lito na may misyon. Sinabi ko sa kanya na ang kayamanang ito ay hindi isang premyo. Ito ay isang responsibilidad. Isang responsibilidad na iniwan ni Doña Aurora at ng aking ina na si Sarah. Isang responsibilidad na siguraduhin na wala nang matanda ang matutulog sa shelter dahil sinabihan silang pabigat. Wala nang magulang ang iyak sa gutom habang ang kanilang nga anak ay namumuhay sa karangyaan. Tumingin ako sa paligid ng library. Ang maportrait na Ma Whitmore sa dingding ay tila nakatingin sa akin. Noon, naramdaman ko ang takot sa harap nila. Pero ngayon, naramdaman ko ang dangal. Ang dugo ni Sarah ay nananalayte sa aking mga ugat. At ang dugong iyon ay hindi marumi. Ang dugong iyon ay punong katapatan at pag-ibig. Naisip ko si Grace. Hindi ko siya nakita sa libing. Marahil ay masyado siyang nahihiya o marahil ay masyado siyang galit dahil sa trust fund na aking itinatag. Pero hindi na ako galit sa kanya. Sa katunayan, nararamdaman ko ang lungkot para sa kanya. Nawalan siya ng pagkakataong makilala ang isang dakilang babae na katulad ni Doña Aurora dahil mas pinahalagahan niya ang kanyang sariling komportable na buhay. Tinawagan ko si Mary Catherine ng hapong iyon. Sinabi ko sa kanya na mayroon akong malaking plano. Sinabi ko na ang Whitmore Foundation ay magdatayo ng isang bagong pasilidad. Isang pasilidad na hindi lamang magbibigay ng pagkain at higaan, kundi magbibigay ng dignidad. Isang lugar kung saan ang bawat matanda ay ituturing na bida sa kanilang sariling kwento. Habang nakatayo ako sa balkonaheng angsyon, pinapanood ang paglubog ng araw, naramdaman ko ang presensya ni Doña Aurora sa aking tabi. Tila naririnig ko ang kanyang tinik na sinasabi sa akin na maging matatag. Hindi na ako matatakot. Hindi na ako mahihiya sa aking makalyadong kamay. Gagamitin ko ang mga kamay na ito na dating nagtatayo ng mga pader na semento upang magtayo ng mga pader ng pag-ibig at proteksyon para sa mga nangangailangan. Tapos na ang panahon ng pagtatago. Tapos na ang panahon ng pagiging pabigat. Ang huling pamamaalam kay Doña Aurora ay hindi isang katapusan. Ito ay ang simula ng isang bagong pamumuno. Isang pamumuno na nakabase sa karanasan ng isang taong nakatikim ng hirap at ngayon ay may kapangyarihan ng magbigay ng ginhawa. Huminga ako ng malalim. Ang hangin ay amoy mga bulaklak mula sa libing. Payapa ang aking puso. Ako si Lito Whitmore Morrison. At ang aking panunungkulan ay magiging isang alaala ng pagmamahal na walang hanggan. Matapos ang libing ni Doña Aurora, naging napakatahimik ng mansyon ng Whitmore. Ang 37 silid nito ay tila naging sobrang laki para sa akin. Habang naglalakad ako sa mga pasilyo na puno ng mamahaling painting at antique na kasangkapan, lagi kong naisip ang isang bagay. Ano ang gagawin ko sa 20 bilyong pisong ito? Ano ang gagawin ko sa ganito kalawak na lupain? Maari akong mamuhay ng marangya. Maari akong bumili ng mapinakabagong sasakyan. Maari akong maglakbay sa buong mundo at kalimutan ang lahat ng hirap na naranasan ko. Pero sa tuwing tinitingnan ko ang aking makalyadong kamay, naalala ko kung sino ako. Ako ay si Lito Morrison, ang construction foreman na nakatikim ng lamig at gutom sa shelter. Hindi ko kayang magsaya habang alam kong may mga matatandang katulad ko na kasalukuyang natutulog sa mga manipis na kamasamay nila. Hindi ko kayang uminom ng mamahaling kape habang alam kong si Frank ay kinakausap pa rin ang sarili niya dahil sa pangungulila. Doon ko nabuo ang isang malaking desisyon. Isang desisyon na alam kong ikaliligaya ng aking ina na si Sarah at ng aking lola na si Aurora. Gagamitin ko ang aking pamana para magtayo ng isang komunidad. Isang komunidad na tatawagin nating Bahay Pag-asa. Ngunit ang Bahay Pag-asa ay hindi magiging isang ordinaryong shelter. Hindi ito magiging amoy Clorox. Hindi ito magiging malungkot. Itatayo ko ito sa mismong bakuran ng mansyon ng mga Whitmore. Sa gitnang ganaglalakihang puno at makukulay na hardin. Gusto ko na ang matatandang itinapon ng kanilang pamilya ay makaranas ng karangyaan na ipinagkait sa kanila. Sinimulan ko ang proyekto sa loob na 6 na buwan.
Ginamit ko ang aking karanasan sa konstruksyon sa loob na 41 taon para siguraduhin na ang bawat pader at bawat pundasyon ay matibay. Pero higit sa tibay ng semento, gusto ko ang init ng isang tahanan. Naktayo kami nga maliliit na apartment para sa bawat isa. May sarili silang banyo, may sarili silang balkonahe kung saan maari nilang panorin ang pagsikat ng araw. Mayroon ding isang malaking komunal na kusina at kainan kung saan palaging may masarap at mainit na pagkain. Nang matapos ang construction, ang unang ginawa ko ay bumalik sa Mercy Shelter sa Maynila. Nakita ko muli si Sir Mary Catherine. Ngumiti siya sa akin nang makita niya ang aking pagdating. Sinabi ko sa kanya ang aking sadya. Sinabi ko na kukunin ko na ang aking magkaibigan. Pinuntahan ko ang kama bilang 47. Nakita ko ron ang isang bagong matanda na mukhang takot na takot. Naalala ko ang sarili ko rito nung nakaraang taon. Pagkatapos, hinahanap ko si Frank at si Tommy. Si Frank ay naroon pa rin sa kanyang sulok. Sabi niya sa akin, "Lito, akala ko ay nakalimutan mo na kami." Sinabi ko sa kanya na hinding-hindi ko siya makakalimutan. Sinabi ko na mayroon na kaming bagong tirahan. Isang tirahan kung saan hindi na niya kailangang hintayin ang kanyang apo na hindi naman dumating dahil makakaroon na siyang bagong pamilya. Si Tommy naman ay ubo pa rin ng ubo. Pero nang sabihin ko sa kanya na mayroon kaming mapinakamagaling na doktor sa Bahay Pag-asa na gagamot sa kanyang magabaga, nakita ko ang isang kislap ng pag-asa sa kanyang mga mata, isang kislap na matagal nang nawala. Dinala ko sila sa mansyon gamit ang sasakyan ng Whitmore Enterprises. Nang pumasok sila sa gate at makita ang malawak na hardin at ang mapichok na naglalakad, hindi sila makapaniwala. Sinabi ni Frank na akala raw niya ay nasa langit na siya. Sabi ko sa kanya, "Hindi pa, Frank. Ito ang iyong bagong tahanan." Binigyan ko sila ng kani-kanilang kwarto. Binigyan ko sila ng bagong damit. Hindi na sila magsusuot ng lumang damit na galing sa donasyon. Ngayon, sila ay magsusuot ng damit na malambot at comfortable. Ang pinakamahalagang bahaging Bahay Pag-asa ay ang dignidad. Sinabi ko sa lahat ng mga residenteng dinala ko ron na dito, wala nang tatawag sa kanila na pabigat. Dito, ang bawat isa sa kanila ay mahalaga. Ang kanilang mga kwento ay pakikinggan. Ang kanilang mga karanasan ay rerespetuhin. Nagpatayo rin ako ng isang maliit na workshop para kay Tommy at sa iba pang ngalolo na sanay sa paggawa ng kung ano-ano. Doon, nagagawa nilang ayusin ang magamit at gumawa ng mga laruan para sa mga bata sa labas ng komunidad. Nagpatayo rin ako ng isang malawak na harding ng mga gulay para kay Frank at sa mga lola na mahilig magtanim. Sinabi ko sa kanila na ang kanilang makamay, bagaman nanginginig na, ay may kakayahan pa ring magbigay ng buhay. Sa loob ng isang taon, ang Bahay Pag-asa ay naging punong-punong buhay. Ang bawat hapon ay napupuno ng tunong tawanan at mga kwentuhan. Hindi na ito isang lugar ng taong naghihintay na lamang mamatay. Ito ay naging lugar nga na taong nagsisimulang mabuhay muli. Isang gabi, habang nakaupo kami sa labas ni Frank at Tommy, pinapanot ang bituin. Tinanong ako ni Tommy kung bakit ko ito ginagawa. Sinabi ko sa kanya ang tungkol sa aking lola na si Aurora. Sinabi ko sa kanya ang tungkol sa aking ina na si Sarah. Sinabi ko na ang 20 bilyong pisong ito ay wala ng silbi kung hindi ito makakatulong sa mga taong katulad namin. Sinabi ni Frank na sa buong buhay niya, ang tanging naramdaman niya ay ang pagiging isang pasanin sa iba. Pero dito raw sa Bahay Pag-asa, nararamdaman niya na siya ay isang tao muli. Iyon ang pinakamahalagang bagay na narinig ko sa buong buhay ko. Mas mahalaga pa yung kaysa sa anumang gipirma sa testamento. Ang tagumpay ng Bahay Pag-asa ay kumalat sa buong Maynila. Maraming mga tao ang gustong magdonate, pero sinabi ko sa kanila na sapat na ang pondo ng Whitmore Foundation. Ang kailangan lang namin ay ang kanilang oras. Gusto ko na ang mga kabataan ay pumunta rito at makipag-usap sa mga matatanda. Gusto ko na mawala ang stigma na ang pagtanda ay nangangahulugan ng pagiging walang silbi. Naisip ko si Grace. Hanggang ngayon, patuloy pa rin ang kanyang serbisyo bilang volunteer sa isang shelter sa kabilang panig ng siyudad.
Sinabi sa akin ni Ate Ramos na sa simula ay galit na galit si Grace. Pero habang tumatagal, nagsisimula na siyang makita ang mukha ng kanyang ama sa bawat matandang inaalagaan niya. Marahil iyon ang paraan ng Diyos para turuan siya. Hindi ko siya kinalimutan, pero kailangan niyang matutunan ang leksyon na natutunan ko sa mahirap na paraan. Ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa laki ng iyong bahay, kundi sa laki ng iyong puso. Huminga ako ng malalim, ang hangin ay amoy, mga bagong tanim na bulaklak. Masaya ako, hindi na ako numero 47, hindi na rin ako ang amang tinatawag na pabigat. Ako si Lito Whitmore Morrison, ang tagapagtayo ng Bahay Pag-asa, at ang aking buhay ay mayroon ng tunay na pundasyon. Isang pundasyon na hindi gawa sa semento at bakal, kundi gawa sa pag-ibig at dignidad para sa bawat matanda na minsan nang kinalimutan ng mundo. Ngayong gabi, matutulog ako ng mahimbing. Alam ko na bukas, pagising ko, maririnig ko muli ang tawanan nina Frank at Tommy, at sapat na iyon para sabihing ang bawat sentimo ng aking pamana ay nagamit sa tamang paraan. Isang taon na ang lumipas mula nang pumanaw ang aking lola na si Doña Aurora. Isang taon na rin ang nakalipas mula nang magbago ang aking buhay mula sa pagiging isang lalaking walang tirahan patungo sa pagiging tagapangalaga ng isang malaking pamana. Ngayon ay gabing Pasko. Ang simoy ng hangin sa labas ay malamig, isang paalala na ang panahon ay patuloy sa kanyang pag-ikot. Dito sa Bahay Pag-asa, ang paligid ay punong-punong liwanag. Ang nga parol na gawa sa makukulay na papel at kawayan ay nakasabit sa bawat bintana. Naririnig ko ang mahinang tuktok ng awiting Pasko mula sa malayo. Ang mga residente, ang aking bagong pamilya, ay kasalukuyang nakahanda para sa Noche Buena. Si Frank ay abala sa pag-ayos ng mga upuan, habang si Tommy ay tumutulong sa paghahanda ng pagkain sa kusina. Nakatayo ako sa balkonahe ng mansyon. Pinakmamasdan ng mga Christmas lights na kumukutitap sa mapuno. Napakaganda, napakatahimik. Noong nakaraang taon, ang Pasko ko ay puno ng lungkot at takot. Ngayong taon, ang puso ko ay punong pasasalamat. Habang nakatingin ako sa malayo, napansin ko ang isang anino sa tapat ng aming malaking gate. Isang babae ang nakatayo roon. Nakasuot siyang isang simpleng jacket at scarf, hindi siya gumagalaw. Tila ba nagdadalawang isip siya kung papasok o hindi? Kahit madilim, alam ko kung sino siya. Ang tibok ng aking puso ay naging kakaiba. Iyon ay si Grace. Dahan-dahan akong bumabang hagdan at naglakad patungo sa gate. Ang bawat hakbang ko sa damuhan ay naglalabas ng tunog ng tuyong dahon. Nang makalapit ako, nakita ko ang mukha ng aking anak sa ilalim ng liwanag ng isang poste. Ibang-iba na ang kanyang hitsura, wala na ang kanyang mamahaling blazer, wala na ang kanyang matapang na ayos. Ang kanyang mukha ay mukhang pagod, pero may isang klase ng kapayapaan na hindi ko nakita sa kanya noon. Sa loob ng isang taon, alam kong tinupat niya ang aking kondisyon. Naglingkod siya bilang volunteer sa isang shelter para sa mamatatanda. Araw-araw siyang gumigising para magpakain, magpaligo, at makinig sa makwento ng mataong itinuring din na pabigat ng mundo. Binuksan ko ang gate ng dahan-dahan. Ang tunog ng bakal ay bumasag sa katahimikan ng gabi. Tumingin si Grace sa akin. Ang kanyang nga mata ay biglang napuno ng luha. Sa isang boses na nanginginig, sinabi niya ang salitang matagal ko nang gustong marinig. Sabi niya, "Tatay, patawarin mo ako." Hindi siya nagsalita tungkol sa trust fund. Hindi niya binanggit ang 250 milyong piso na naghihintay sa kanya. Sinabi niya na sa loob ng isang taon na pag-alaga niya sa ibang mga matatanda, naintindihan na niya ang lahat. Naintindihan na niya ang hirap na pinagdaanan ko noong pinalaki ko siyang mag-isa. Naintindihan na niya ang sakit na naramdaman ko noong itinaboy niya ako. Sinabi niya na sa bawat matandang inalagaan niya, mukha ko raw ang kanyang nakikita. Sinabi niya na ang tunay na gainang o pabigat sa kanyang buhay ay hindi pala ako. Ang tunay na pabigat ay ang kanyang sariling kasakiman at pride na naglayo sa amin sa loob ng mahabang panahon. Sabi niya, "Tatay, hindi ako narito para sa pera. Narito ako dahil gusto kong makasama ka sa Pasko.
Kahit sa labas lang ako ng gate, basta alam kong napatawat mo na ako, sapat na iyon. Naramdaman ko ang paglambot ng aking puso. Naisip ko ang aking ina na si Sarah. Naisip ko ang aking lola na si Aurora. Alam ko na kung sila ang nasa posisyon ko, bubuksan nila ang kanilang mabisik. Dahil ang Pasko ay tungkol sa pagpapatawad. Ang Pasko ay tungkol sa pagbabalik ng mga taong nawawala. Itinuloy ko ang pagbubukas ng gate. Sinabi ko sa kanya na pumasok siya. Sinabi ko na ang bahay Pag-asa ay bukas para sa kanya. Habang naglalakad kami patungo sa mansyon, ikwinento niya sa akin ang mga natutunan niya sa shelter. Sabi niya, may isang lola raw doon na nagpaalala sa kanya sa aking kabutihan. Sinabi niya na ngayon, mas masaya na siya sa pagbibigay kaysa sa pagtanggap. Nakita ko sa kanyang mga mata na totoo ang kanyang mga sinasabi. Hindi na ito isang drama. Hindi na ito isang pagpapanggap para sa pera. Ito ay isang anak na nagising na ang diwa. Pumasok kami sa loob ng kainan kung saan naghihintay ang lahat. Ipinakilala ko si Grace sa aking makaibigan. Ipinakilala ko siya kay Frank at Tommy. Sa gabing Paskong iyon, ang aming hapagkainan ay punong-punong kwentuhan. Walang bilyonaryo sa loop ng silit na iyon. Lahat kami ay mga tao lamang na naghahanap ng pagmamahal at pagtanggap. Matapos ang hapunan, lumabas kami ni Grace sa hardin. Ibinigay ko sa kanya ang isang maliit na sobre. Doon ay nakasulat ang tungkol sa kanyang trust fund. Sinabi ko sa kanya na ang 250 milyong piso ay kanya na dahil napatunayan na niya na mas mahalaga ang tao kaysa sa salapi. Pero lalo akong nagulat sa kanyang naging sagot. Ibinalik niya sa akin ang sobre. Sinabi niya na gusto niyang gamitin ang perang iyon para magtayo pa ng mas maraming bahay Pag-asa sa ibang bahagi ng bansa. Sinabi niya na gusto niyang ilaan ang kanyang buhay sa pagtulong sa mga matatanda na walang matuluyan. Gusto niyang bumawi sa lahat ng pagkakamaling nagawa niya sa akin sa pamamagitan ng pagiging mabuti sa iba. Niyakap ko ang aking anak. Ang yakap na iyon ay ang pinakamagandang regalo na natanggap ko sa buong buhay ko. Mas mahalaga pa ito kaysa sa 20 bilyong piso na minana ko mula sa aking lola. Huminga ako ng malalim habang nakatingin sa mabituin. Ang aking bypass surgery ay nagbigay sa akin ng bagong puso. Pero ang pagpapatawad ni Grace at ang aming muling pagkakasundo ang nagbigay sa akin ng bagong buhay. Hindi na ako si Lito Morrison na isang pabigat. Hindi na rin ako si Lito Whitmore na isang bilyonaryo lamang. Ako si Lito, isang ama na may anak na muling nagbalik. Ako si Lito, isang tao na natutong ang tunay na kayamanan ay ang mataong nakapaligid sa iyo sa gabi ng Pasko. Sa lahat ng nakikinig sa aking kwento, lalo na sa makatulad kong may edad na, sana ay magsilbing aral ito sa inyo. Huwag kayong mawawalan ng pag-asa. Ang Diyos ay may paraan para ituwid ang lahat ng mali. At sa ating maanak, sana ay huwag nating kalimutan na ang ating mga magulang ay hindi kailanman magiging pabigat. Sila ang ating pundasyon, sila ang ating pinakmulan. Maligayang Pasko sa inyong lahat. Ang gate ng Bahay Pag-asa ay palaging bukas para sa sinumang nangangailangan ng pag-ibig at dignidad. Dahil sa dulong lahat, ang pag-ibig lamang ang tanging bagay na hindi nawawalan ng halaga. Salamat sa pagsama sa akin sa aking mahabang paglalakbay, mula sa shelter patungo sa mansyon at mula sa galit patungo sa pagpapatawad. Ang kwento ko ay tapos na, pero ang pag-ibig na itinanim namin ay patuloy na lalago sa bawat pusong nakinig. Ngayong gabi, habang tahimik ang buong mansyon, at tanging ang mahinang ihip ngang hangin ang aking naririnig. Muli kong pinakmasdan ang aking makamay. Ang makamay na ito ay saksi sa lahat ng hirap at ginto ng aking buhay. Naalala ko ang lamig ng bangketa. Naalala ko ang habdingang operasyon sa aking dibdib. At higit sa lahat, naalala ko ang mas masakit na salitang binitawan ng aking sariling anak. Pabigat, pabigat. Iyon ang dating tawag sa akin. Isang salitang tilalason na sumira sa aking pagkatao, pero tingnan ninyo ang himala ng buhay. Ang taong itinaboy at kinalimutan ay siya palang magiging pundasyon nege Pag-asa para sa marami. Sa edad kong 63,
Natutunan ko na ang tunay na kayamanan ay hindi nakatago sa loop ng isang vault sa bangko. Hindi ito ang 20 bilyong piso na iniwan ng aking lola na si Aurora. Ang tunay na kayamanan ay ang kapayapaan sa aking puso ngayong gabi. Tumingin ako sa aking anak na si Grace. Nakita ko siyang mahimbing na natutulog sa kabilang silid matapos ang aming mahabang pag-usap. Sa wakas, ang aking anak ay nagising na sa katotohanan. Hindi dahil sa pera, kundi dahil natutunan niyang ang pagmamahal ay pagsasakripisyo. Ang makita siyang muling nagbabalik sa aking piling ay mas matamis pa sa anumang tagumpay sa negosyo. Alam ko na nakatingin sa amin ang aking ina na si Sarah mula sa langit. Siguro ay nakangiti rin ang aking lola na si Aurora. Ang kanilang sakripisyo ay hindi nawalan ng saysay. Ang pamilyang Whitmore ay hindi na makikilala sa kanilang yaman lamang, kundi sa kanilang malasakit sa mga taong walang boses sa lipunan. Sa lahat nga mananonood at nakikinig sa aking tinig, lalo na sa mga katulad kong lolo at lola na nakaranas din ng lungkot at pag-isa, huwag kayong mawawalan ng pananalik. Ang bawat sugat ay may panahon ng paghilom. Ang bawat luha ay may kapalit na ngiti. Huwag ninyong hayaang diktahan ng ibang tao ang inyong halaga. Kayo ay hindi pabigat. Kayo ay mahalaga. Kayo ay isang biyaya. Bago ko tapusin ang aking kwento, nais ko kayong tanungin. Kung ikaw ang nasa kalagayan ko, handa mo rin bang buksan ang iyong puso at patawarin ang taong labis na nagpahirap sa iyo? Isulat mo ang iyong sagot sa comment section. Husto kong marinig ang inyong makasalubin. Maraming salamat sa pagsama sa akin sa mahabang paglalakbay na ito, mula sa madilim na shelter hanggang sa liwanag ng pagpapatawad. Ang kwento ko ay patunay na ang pag-ibig ay laking makakahanap na danpawe. Maligayang gabi sa inyong lahat, at nawa ay mapuno ng pag-asa ang inyong tahanan. Ako si Lito Whitmore Morrison, at dito nagtatapos ang aking kwento. Gichu, bagaman ang kwentong ito ay nilikha para maging kawili-wili at madaling maunawaan, ang mensahe at aral na dala nito ang pinakamahalaga at may tunay na halaga para sa ating lahat.